Hinihiling namin manggagamot na si Chu na bumaba na kayo. Kami, ang pamilya Wang ng Beiliang, ay nag-aalay ng 1,000,000 ginto, 10,000,000 jade. Hinihiling naming bumaba na kayo, manggagamot na si Chu. Kami, ang pamilya Liu ng Kanghai, ay nag-aalay ng 10 dragon ng baha at di mabilang na mga kayamanan at alahas. Hinihiling naming bumaba na kayo, manggagamot na si Chu. Kami, ang pamilya Meng ng Kanlurang Rehiyon ay nag-aalay ng 10 manor, 1,000 ektarya ng malalawak na pastulan. Hinihiling naming bumaba na kayo, manggagamot na si Chu. Nawai maglingkod kami sa manggagamot habang buhay. Hinihiling naming bumaba na kayo, manggagamot na si Chu. 3 araw na kaming nagmamakaawa, bakit hindi pa rin kami gustong makita ng manggagamot? Siya ang numero 1 manggagamot sa buong mundo, ang ninuno ng 10 pinakamahusay na manggagamot. Akala mo ba madali lang siyang makita? Kung hindi kami ang pamilya Meng na naghahari at kilala sa Kanlurang Rehiyon, wala kaming karapatang malaman ang pangalan ng manggagamot. Sinalanyan ay humihingi ng audyensya kay manggagamot na si Chu. Hindi ko akalain, pati ang pamilya Nalan ng Yeguo ay narito. Ang napakakilalang pamilya Nalan? Napakatipid naman ang dala nilang regalo? Walang galang. Paano mo minamaliit ang pamilya Nalan? Ito ay isang pulseras na gawa sa pulang koral na hindi matatawaran talaga ang halaga. Tingnan mo. Ayaw pa nga kaming makita ng manggagamot. Sino ka para makita niya? Sa mundong ito, mayroon palang ganito kahalagang pulang koral. Hindi pa rin ba ito gusto ni manggagamot na si Chu? Ngunit, hindi nakakayanin ng aking lolo. Kung ayaw akong makita ng manggagamot, kaya pasensya na sa gagawin ko. Sino ba sila? Sinasira ang aking plano. Hinihiling kong makita si Chun Shenyi. Grabe, sino ba tong mga to? Huwag nyo lang sanang sirain ang mga two-dimensional wifey ko. Kahit pa Mao Mountain God of War o isang hari ng hangganan ang pumunta rito, hindi sila maglalakas loob na maging bastos tulad ninyo. Mabuti na lang, walang nangyari sa mga two-dimensional wifey ko. Kayo, bakit nyo hinahanap itong Divine Doctor? Ano bang gusto ninyo? Kayo po ba si Divine Dr. Chu? Aray, ingat! Hindi ko naman. Sinasamantala ang sitwasyon mo, ikaw ang kusang bumangga. Nagmamakaawa po ako, Divine Doctor. Bumaba na kayo ng bundok at iligtas niyo ang lolo ko. Kami ang pamilya Wang ng Beiliang, handa kaming magsilbi at maging tapat sa Divine Doctor. Kami, ang pamilya Liu ng Kanghai, handang gawin ang lahat para sa Divine Doctor. Ang pamilya Meng ng Shiyu ay handa rin. Teka, tigil! Ang mga bagay sa ibaba ng bundok ay wala akong pakialam, kaya umalis na lang kayo. Ayaw kong bumaba ng bundok. Maraming gulo sa ibaba. Hinihiling namin Divine Doctor. Body control technique. Sabi ko, ayaw kong bumaba. Hindi nyo ba naririnig, mga ginoo? Lumabas! Kailangan nyo pa akong pilitin na gamitin ang Immortal Magic. Talagang hindi nila alam kung sino ba talaga ang nagpapasiya dito sa Longhu Mountain. Guro? Guro, kahit papaano ako, ang #1 Divine Doctor sa buong mundo, bigyan mo naman ako ng kaunting respeto. Ang alam mo lang ay maglaro. Kunin mo ang 6 na marriage certificate na ito at bumaba ka na sa bundok para magpakasal. Sa susunod na taon sa ganitong panahon, kung hindi ako makakita ng apo, palalayasin. Kita sa sekta. Huwag po, Guro. Ako po ang pinakamamahal niyong disipulo. Titiisin niyo po bang payagan akong bumaba ng bundok ng ganyan? Guro. Sige na, bababa na ako ng bundok. Bakit nagagalit ang matandang lalaki na yan? Mag-ingat po, Guro.
Ang pangit na matandang lalaking ito, walang ibinigay sa akin na ni isang kusing, pero gusto niyang maghanap ako ng tao. Ay, may. Makakasabay na pala sa sasakyan. Ikaw ang walang makakasama, Chen Feifei? Ikaw talaga ang walang makakasama? May kasunduan ako sa kasal. Isang kasunduan sa kasal talaga? Ha? Sa tingin ko, natatakot lang ang lolo mo na hindi ka makapag-asawa, kaya kanya pinagkasundo, hindi ba? Magkasama tayong lumaki noong bata pa tayo? Ikaw ni hindi ka pa nga nagka-jowa? Ikaw ang matandang babae na walang makakasama. Sino ang tinatawag mong matandang babae? Parang may karanasan ka na sa pakikipagrelasyon ah. Ako, syempre makikita ko muna ang taong mahal ko bago ako magpakasal. Tungkol naman sa di ko mapapangasawa. Kung maglakas loob siyang pumunta, puputulin ko ang mga binti niya. Tama. Mga ginang, ako si Chu Liu Feng. Ang pinag-uusapan ninyo kanina ay narinig ko. Hayaan ninyong magbigay ako ng patas na pananaw. Itong magandang babae, kahit na may kasunduan sa kasal, hindi siya nakikipag-date na tinatawag na pagpapanatili ng sarili. Sabi ko na nga, ganoon. Eh, ako? Ikaw? Ikaw mukhang wala talagang may gusto sa iyo. Ikaw? Ayan, narinig mo? Ikaw na matandang babaeng walang pumapansin? Aalis na ako. Bye-bye. Magandang ginang, makikisabay sana ako sa sasakyan mo. Pababarin ako ng bundok, iisa lang ang daanan natin. Ginang! Hey! Umalis na siya agad? Nagsalita pa ako para sa kanya. Kung sino man ang magpakasal sa babaeng ito, tiyak na mala siya. Fan Yao Yao, humanda ka. Ito ba si Fan Yao? Fan Yao Yao? Ang pangalan na yan, bakit parang pamilyar? Hindi ba't yan ang pangalan sa kasunduan ko ng kasal? Ha? Ikaw pala ang fiancé ni Yao Yao? Ha? Ha? Hindi ba't sinabi niya lang na babaliin niya ang binti ng fiancé niya? Kaya gusto ko nang kanselahin ang kasal. Ang fiancé ni Fan Yao Yao, kailangan ko siyang screen para makasigurong hindi ka manloloko. Sumama ka sa akin. Kailangan ko ng bodyguard. Gusto mo ba? Ako? Bodyguard? Kahit mamatay pa ako sa gutom at gumulong ako pababa sa burol na ito, hinding-hindi ako magiging bodyguard. 200,000 piso kada buwan. Ha 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 ha. Ang pinakagusto ko ay maging bodyguard, lalo na ng isang kagaya mong maganda. Ate, saan tayo pupunta ngayon? Kaya pupunta tayo ngayon sa Pamilya Chen sa kaarawan ng lolo ko. Fei, dumating ka na rin sa wakas. Wu Xian, pwede bang wag mo na akong sundan pa? Fei, talagang gustong-gusto kita. Yang Master Wu, ayos ka lang ba? Ikaw pala. Kilala mo siya? Ang tatay at nanay niya ay malalayong kamag-anak ng pamilya namin. Noong 3 taong gulang pa lang ang batang ito, nagkaroon siya ng kakaibang sakit. Ang tatay at nanay niya ay nasa harapan ng bahay namin. Nakaluhod sila ng 3 araw at 3 gabi. Sa huli, nagpakamatay sila sa harapan ng bahay namin. Ang malas, tangina. Tapos, ang batang ito, hindi nagtagal matapos mamatay ang mga magulang niya. Hindi pa rin siya umalis doon. Namulot lang ng basura at kinain sa labas ng bahay namin. Kahit anong palo at mura ang gawin, hindi siya umiiyak. Hanggang sa huli, hindi ko alam kung sino ang kumuha sa kanya. Wu Xian? Pamilya Wu? Ikaw ang anak ni Wu Tianyu? Aray ko, itong malas na tao na nakapatay sa sarili niyang mga magulang. Nakakainis. Mabuti na lang at hindi ko siya pinasakay sa aking kotse. Bata, namumulot ka na naman ng basura ano? Kaya pala, kanina pa ako, nakakaamoy ng kakaibang amoy. Sa masayang araw na ito, dumating itong malas na bagay. Napakamalas talaga ni Lolo Chen. Wu Xian, huwag kang maging masyadong mapang-api. Siya na ngayon ang bodyguard ko. Oh? Ayos. Umasenso ang bata, kahit ang asong gala ay nagkaroon din ng amo. Fei, kung siya nga ang bodyguard mo, dapat ba ay ikaw ang mananagot sa pananakit niya sa akin? Ikaw ang mananagot sa pananakit niya sa akin. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang lasa nitong love poison. Aba ikaw, walang hiya ka. Nagmumura ka ba dito sa gitna ng araw? Aray, Junoong Wu, bilisan mo, paalisin mo na siya sa mga tauhan mo. Fei, hintayin mong sirain ko muna ang lalaking ito. Ibibigay kita ng bagong bodyguard. Sige, sugurin. Langit at lupa. Simula't wakas. Bawat hininga ay nasa pinagmulan. Ang katawan ay may gintong liwanag na pumupuno sa buong katawan. Ang ika-6 na antas ng Golden Light Mantra, paggamit ng key upang maging hugis, umalis. Wu Xian. Sobrang sama mo, gumagamit ka ng napakababa at maruming love gu. Alam mo ba? Kapag ang love gu na ito ay talagang pumasok na sa katawan,
Ang tanging lunas ay ang milenaryong Snow Lotus sa bundok Everest. Anong love gu ang sinasabi mo? Huwag kang maninira ng puri. Chu Liu Feng. Tulungan mo ako, sige na. Oh, ako na! Hoy, hoy! Nangangahas ka pa rin bang humawak ng basta-basta? Umalis ka! Mga tauhan, baliin ang kamay niya. Ang isip ay kasing linaw ng tubig. Ang tubig ay siyang puso, walang hanging umiihip, purification, mantra. Wala talagang tao rito, ano? Ako na lang mismo ang gagawa. Umalis. Anong nangyari sa akin kanina? Ayos na. Pogi, yakapin mo naman ako. Yakagin mo naman ako. Pwede bang yakapin mo ako, gwapo? Yakapin mo ako, ha? Ha 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 ha. Sayang at namatay na ang uod ng gu. Kung hindi, habang buhay ka ng magiging babae. Ikaw. Hemp. Mas mahalaga ang kasalan. Balikan na lang kita para singilin ka sa utang mo. Ngayon, sa dakilang pagdiriwang na ito para sa ika-60 na kaarawan ni Chen Bobo, ako si Wu ay may isang mahalagang bagay na ianunsyo. Ang Wu Group, ang nag-iisa nitong tagapagmana, ay opisyal na magpapakita ng balak mag-propose kay Binibining Chen Feifei. Ang anak ng pinakamalaking grupo sa Jiangcheng na mag-propose sa aming Feifei ay malaking swerte na niya. Sinasabi ko, walang sinuman sa inyo ang tututol dito, hindi ba? Tutol ako. Ikaw na parang mayroong ina, ngunit isa kang ulila na hindi inalagaan? Walang hiya. Nang angahas ka pang magsalita dito sa aming harapan? Pagkatapos ng piging sa kaarawan mamaya, maghanda ka ng makulong. Bata, ngayon, maaawa ako sa iyo at hahayaan kitang makakita ng mundo. Chen Bobo, ang inyong junior ay naghanda ng ilang simpleng regalo para batiin kayo ng maligayang kaarawan. Hali kayo, ihanda at iabot na ang mga regalo. Ang una, 5 milyong cash. Ang pangalawa, isang ginseng na 100 taon na mula sa bundok Changbei na makapagpapahaba ng buhay. Ang pangatlo, mula sa unang taon ng Disin, isang orihinal na pagpipinta ng pamilyang Cao, ang larawang Laoji, na sumisimbolo sa inyong matandang kabayo na may pangarap pa ring maglakbay ng libu-libong milya. Ang pang-apat, isang villa sa Lijiang Haoyuan. Kunin ang susi na ito at maaari na kayong lumipat ngayong gabi. Ang panglima, Walang laman? ito ay si Nalanyan, ang anak na babae ng pamilyang Nalan, na espesyal kong inanyayahan mula sa bansa ng Ye upang batiin kayo sa inyong kaarawan. Kayo, nasiyahan ba kayo? Ang lahat ng pera mula sa negosyo ng yelo, 6 na bahagi ay napupunta kay Nalan. Ang pamilya Nalan ng Yeguo, sila ay may malaking pagtingin din sa pamilya Wu Xiao. Sa totoo lang, simula ngayong taon, ang lahat ng negosyo ng pamilya Nalan sa Jiangcheng ay ako na ang mamamahala ang pamilya Wu. Ang makapagtrabaho para sa pamilya Nalan? Ito ay isang malaking karangalan. May mga tao talagang masaya maging aso ng iba. Kahit aso, tuwang-tuwa pa rin. Kung ganoon, bibigyan ko rin ng regalo si Lolo. Magre-regalo ka? Hindi kaya ito ay pinulot mo lang sa daan? Isang plastic na bote? Ito ay... Ito ay regalo na natanggap ko sa bundok. Nilagyan ko ito ng kaunting purong yang essence. Mas mahalaga ito kumpara sa mga bagay na bigay nila. Ito ay napakalaking halaga. Lolo, Tingnan mo ang ginawa mong gulo. Hindi maaari, iyang batong jade, hindi dapat makakapinsala sa katawan ng tao. Kukunin ko ang pulso ng matanda. Bitawan mo ang kamay mo. Kanina sa labas, inakusahan mo ako na gumagamit ng love charm. Ngayon ginawa mo pang ganito ang lolo. Ang malas mo. Chu Liu Feng, isa ka talagang hamak na mangmang. Jade ba ito? Mga ginoo, pakitingnan niyo po ng maigi. Kung ito ay totoong batong jade, dapat ay mayroon itong mga ugat na parang kristal na candy. Pero itong isang piraso, napakalinis. Para lang itong isang baso, ay hindi. Ito talaga ay isang baso. Hindi kaya binili mo lang iyan sa kung anong stall? Hindi lang siya basahan, kundi isa ring manloloko siya. Ang mga ugat sa loob ay pinalitan ko gamit ang purong enerhiya. Ano? Marami kayatang nababasang nobela ng pantasya. Purong enerhiya at inner power pa ang lumabas. huwag na kayong mag-away. Sino ang makapagliligtas sa lolo ko? Feifei, huwag kang mag-alala. Malapit nang dumating si Ginang Nalan yan. Siya ang isa sa pinakamahuhusay na doktor sa mundo. Siya? Hindi nga siya karapat-dapat maging katulong ko.
Fei, tumabi ka? Ako ang magliligtas sa lolo mo. Chu Liufeng, hindi ka pa ba kontento hanggat hindi mo napapatay ang lolo ko? Hindi ka pa ba masaya? Ako. Chu Liufeng, para kang isang nagpapanggap na payaso, umaarte ka sa harap namin. Hindi ka ba napapagod? Isang asong kalye na lumaki sa basura. Bukod sa pagpapanggap bilang tanga, ano pa bang kaya niyang gawin? Kailangan ko na lang sapilitan. Umalis ka. Oh, haha. Alam ko na kung anong nangyayari. Fei, pagbawalan mo na ang lolo mo na manood ng ganoong klaseng video. Sa edad niyang ganyan at kulang sa yang chi, hindi niya kayang tiisin ang aking Xuanyang True Chi. Hoy, manyak, anong pinagsasabi mo diyan? Madaling ayusin kapag alam na ang problema. Lolo, anong nangyayari sa iyo? Patay na. Wala nang hininga si matandang Master Chen. Lolo, Huwag na huwag kayong mag-alala, sige na. Ito ay ang pamamaraan ng pagkuha ng kaluluwa. Masyadong mahina ang kaluluwa ng matanda, kaya hindi nito kayang tanggapin ang Xuanyang True Ki. Kaya kinuha ko muna ito at pinainit sa palad ko ng sandali. Malapit ko na itong ibalik. Chu Liufeng, hindi ka ba titigil hanggat hindi namamatay ang matanda? Puntahan ninyo si Ginang Nalan. Bilis. Ang matitira. Sugurin ninyo ako. Nalan? Ginang? Sa wakas, dumating na po kayo? Anong nangyayari? Bakit nagmamadali? Nalan? Ginang? May isang taong nagngangalang Chu Liufeng sa loob na ikinamatay niya ang kaarawan na si matandang Ginoong Chen? Sigurado kang sinabi niyang siya si Chu Liufeng. Sinabi pa niya na kahit gawin niyo siyang katulong, hindi niya kayo kukunin. Nangangahas siyang gamitin ang pangalan ng sikat na manggagamot para magpanggap at nakapatay pa siya ng tao. Dali, ipasok mo ako, hindi ko siya palalampasin. Dito po. Akala ko dati may kakayahan ka. Pero ngayon, ginawa mo ang lolo ni Fei na ganito, tamang-tama. Binigyan mo ako ng dahilan para sirain ka. Ikaw, isa ka pa ring hangal na puno ng walang kwentang ideya. Pinapayuhan kitang huwag mong subukang kumilos. Kahit na inaalagaan ng kamay kong ito ang espiritu ni matandang Ginoong Chen at hindi ako makagamit ng tunay na enerhiya para talunin kayo, sapat na ang isang kamay ko. Hayes, narinig niyo ba iyon? Sabi mo yan ha? Hindi mo na magagamit ang mga kakaiba mong galaw, tama? Hali kayo, lahat. Sigurin siya. Dumating na si Ginang Nalan. Aba, Ginang Nalan. Tingnan ko nga, sino itong matapang na nagpapanggap na sikat na manggagamot? Ginang Nalan. Inaasahan ko na kayo mismo ang kikilos at sirain itong mayabang na bata. Sinalan yan ay hindi nakakaalam na dumating ang sikat na manggagamot at nagbitiw ng masasamang salita. Inaasahan ko na mapapatawad ako ng sikat na manggagamot. Ginagamit ko ang pangalan ng kuya ko para maglakbay sa loob ng maraming araw. Mayroon talagang nakakaalam nito. Ginang Nalan, tumayo ka. Mahina ang aking kakayahan. Hindi pa rin nagigising si matandang Ginoong Chen. Tingnan mo na. Si matandang Ginoong Chen Zhongguo ay kanina, habang tinitingnan ng lolo ko ang piraso ng jade na ito, pagkatapos ay sumuka siya ng dugo at nawala ng malay. tapos, dahil sa pinagamot ng nagpakilalang Chu Liufeng na ito, huminto na ang paghinga niya. Ito pala ay isang sinaunang jade na gawa ng isang henyong manggagamot. Malalim na koneksyon ang pamilya Chen at ang henyong manggagamot. Huwag kang mag-alala, hahayaan mo akong tingnan yan. Ay, anong nangyari sa akin? Ito talaga ay mabuti at nakabawi na si matandang Ginoong Chen. Mula ngayon, ang pamilya Chen ay dapat ding makisama sa aming pamilya Nalan. Ay, Ginang Nalan, tila wala kaming ugnayan ng pamilya Chen sa inyo. Ang pamilya Chen ninyo ay pinagpala dahil sa isang marangal na tao na naririto. Marangal na tao? Siya kaya? Ginang Nalan, ayos ka pa rin ba? Talaga, ang marangal na tao ay si Wu Xian. Wu Xian, sobrang magkakilala ba kayo ni Ginang Nalan? Nakikipaglapit ka rito? Wu Xian, alam mo ba ang pagkakamali mo? Hinihiling ko po, Miss Nala, na patawarin niyo ako. Si Chu Liufeng ay malayo naming kamag-anak at ang pagdating niya rito para guluhin ang handaan ng kaarawan ay nakasira sa inyong kasiyahan, Miss Nalan. Hiling ko po, bigyan niyo ako ng 1 minuto para linisin ang walang kuwentang taong ito. Ano? Lilinisan siya? Alam mo ba na siya ay galing sa Longhu Mountain? Nalan yan. Kung gusto mong iligtas ko ang lolo mo, huwag mong ibunyag ang pagkatao ko. Huwag na kayong tumingin.
Baliin ninyo ang parehong kamay at paa ni Chu Liufeng at itapon ninyo sa basurahan. Opo. Wu Xian, nasampal ka na? Hindi ka pa rin natututo? Miss Nalan, ano pong ibig sabihin yan? Ang inyong pamilya Wu ay ang kaisa-isang pinagkakatiwalaan ng aming pamilya Nalan dito sa Jiangcheng. Ang bawat ginagawa ninyo ay kumakatawan sa imahe ng aming pamilya Nalan. Noon, humiram ka sa pangalan ng aming pamilya Nalan para manindak ng iba. Ngayon puputulin mo ang paa ng sarili mong kamag-anak. Ang ugali mong iyan, paano ka makakapagtrabaho para sa aming pamilya Nalan? Miss Nalan, humihingi po ako ng tawad sa inyo. Hindi sapat ang pagsasabi lang ng tawad, maliban kung makita ko ang totoo mong pagsisisi. Ngunit bago iyon, ang aming pamilya Nalan ay ititigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa inyong pamilya Wu. Magaling ang ginawa mo. Umalis ka na muna. Mamaya, hahanapin kita para pag-usapan ng lolo mo. Paalam po. Paalam, Miss Nalan. Ang pamilya Nalan ay basta na lang tinalikuran ang pamilya Wu ng Jiangcheng. Dahil lang sa isang bodyguard, nagpakita si Binibining Nalan ng ganoong kalaking galit. Chu Liufeng, ikaw na walang pinag-aralan. Sa galit na idinulot mo kay Binibining Nalan at sa pinsalang idinulot mo kay Batang Ginoong Wu, paano ka magbabayad? Bakit ka masyadong kampi sa iba, babae? Hindi ba't sinabi na ni Binibining Nalan? Nakita lamang niya na ginagamit ni Wu Xian ang pangalan ng pamilya Nalan para magpakita ng kayabangan at mandaya at naghahari-harian. Anong kinalaman ko doon? Imposible. Ang pamilya Wu ay nagbibigay ng daloy ng pondo na umaabot sa mahigit 100 bilyon taon-taon sa pamilya Nalan. Si Binibining Nalan, paanong magagalit sa akin dahil sa ganitong kaliit na bagay? Ha? 100 bilyon? Talaga bang malaki na ang 100 bilyon? Gaano karaming tao noong araw ang handang magbigay ng 100 bilyon? Para lang kunin ako bilang isang honorary guest elder sa kanilang pamilya. Ha? Sinong bulag ang kukuha sa iyo bilang guest elder? Baka kulang lang sila ng bantay ng bahay at bakuran at kinuha ka lang bilang tagabantay? Yaw-yaw, masyado na yata masakit ang mga salita mo. Paano kung siya nga ang mahal na tao na sinasabi ni Binibining Nalan? Fei-Fei, binarang ka ba ng mahirap na batang ito? Kakaiskandalo niya lang sa iyo at sa lolo mo, tapos kinakampihan mo na siya? Ang mahal na tao na tinutukoy ni Binibining Nalan ay sigurado na akong ako iyon. Ang pangyayaring ito ay isa lamang pagsubok ni Binibining Nalan para sa akin. Pagkatapos ng pagsubok na ito, naniniwala ako na ako, si Wu Xian, ay siguradong makakapasok sa core circle ng pamilya Nalan. Pagdating ng panahon, Nagsisimula ka na namang mangarap, di ba? Chu Liufeng, Ha? hayaan mo muna akong mabawi ang suporta ng pamilya Nalan. Ngayon ay hindi muna kita gagalawin. Pagdating ng panahong iyon, ako mismo ang maghahatid sa iyo para makita ang mga magulang mong mahihirap. Sige, aabangan ko yan. Lolo Chen, ngayong sinabi ni Binibining Nalan na gusto niyang maging maganda ang relasyon nila sa pamilya Chen, hindi ba't kailangan kong magbigay ng konting galante bilang ahente rito sa Jiangcheng? Batang Ginoong Wu, ano po yan? Ako si Wu Xian ay isang negosyante. Kung gusto kong magpakita ng galante, tiyak na sa negosyo ako magsisimula. Ganito, ang pamilya Wu at ang pamilya Chen ay maghahati sa gastusin at magtatayo tayo ng bago ng isang resort village dito sa Jiangcheng. Sa ganoong paraan, upang mas mapalapit ang pamilya Chen sa pamilya Nalan at mas maging matalik ang kanilang relasyon. Sa tingin ninyo, paano? Ay, napakaganda niyan. Pero ang pamilya Chen, hindi naman ganoon kayaman. Huwag ninyong alalahanin ang tungkol sa pera. Sa proyektong ito, hindi ninyo kailangan maglabas ni isang kusing. Kapag naitayo na ang resort village, ibibigay ninyo sa akin ang kalahati ng taunang kita hanggang sa mabayaran ninyo ng buo. Ha, may ganoon bang kabutihang palad? Hindi ba't parang nagbibigay na lang siya ng pera ng libre? Oo nga, Batang Ginoong Wu, ang ganoong kabutihan, ako, si Chen Zhongguo, ay hindi makapaniwala. Wala namang dapat hindi paniwalaan. 3 araw, mula ngayon, ang pamilya Chen ay kailangan lamang na magpadala kay Chen Fei-Fei sa subsidiary company ng pamilya Wu, ang Xingyue Group, para pumirma ng kontrata at magiging maayos na ang lahat. Ay, mabuti na. Maraming salamat muna, Batang Ginoong Wu. Lolo, ayoko pong pumunta. Para lang sa maliit na pakinabang, balak mo bang ibenta ang sarili mong apo? Lolo Chen, ang pagiging pinuno mo ng pamilya ay, dapat pala noon pa ang kaluluwa mo ay inilagay na sa katawan ng aso. Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang magsalita ng walang kabuluhan at insultuhin ang pamilya Chen. Fei-Fei, palayasin mo siya. Hindi mo kailangang palayasin ako? May pabor pa akong kailangang bayaran. Aalis ako ng kusa. Ikaw, Tumigil ka dyan. Chu Liufeng, Ano? kunin mo itong 50,000 piso. Hindi ba sabi mo bodyguard ako? Ito ba ang sweldo ko? Anong suweldo?
Si Wu Xian ay napakaliit magdamdam. Kunin mo itong pera at magtago ka muna sa ibang lugar. Karapat-dapat ba talaga siya? Noong araw, kahit na ang hari ng hukbo ng 4 na dagat, hindi ako pinatago. Anong kayabangan iyan? Kung ganoon, ibalik mo sa akin ang pera. Sabi mo na hindi ka natatakot, pero ang bilis mong kumuha ng pera. Ito na ang iyong paunang bayad sa sweldo ko. Bukod pa rito, marunong akong lumaban, ayos lang ako. Marunong ka talaga? Oo, Ipakita mo. aray! Ingat ka. Ito, ituring mo na itong advance sa sweldo ko. Isa pa, marunong akong mag-martial arts, okay lang. Talaga bang marunong ka? Oo, Ipakita mo. aray, ingat! Kung titingnan, medyo gwapo rin pala itong bata. Hala! Ang ganda ng katawan ng babaeng ito. Anong tinitingnan mo? Haha! Marunong akong mag-martial arts, ayaw mong maniwala? Ang daldal mo. Pag-isipan mong mabuti, kung hindi ka umiwas ngayon, kailangan mong harapin ang paghihiganti ni Wu Xian sa hinaharap. Huwag kang mag-alala. Yang si Wuxian, kaya ko siyang harapin kahit isang kamay lang. Pero, masyadong tuso talaga ang taong ito. Payuhan mo pa rin ang lolo mo na wag na siyang makisalamuha. Tama na. Tama na. Hindi mo kailangang mag-alala ng ganyan. Ikaw na bodyguard. Mas mabuti pang mag-alala ka muna kung paano mo ako sasamahan sa Xingyue Group sa loob ng 3 araw at kung paano mo proprotektahan ang kaligtasan ko. Wag na. Hindi ba't kakagaling lang sa malalang sakit ng lolo mo? Bilisan mo at alagaan mo na siya. Lumabas ka na, huwag ka nang magtago. Nagpupugay po sinalanyan sa inyo, Divine Dr. Chu. Narinig mo lahat? Sa tingin mo ba narinig ko o hindi? Nagtanong lang ako. Kahit narinig mo, okay lang, tumayo ka na. Dr. Chu, hindi ko alam ang naging transaksyon. Anyo ni Miss Chen? Hindi ko sinasadyang makita ang proseso ng pagligtas nyo sa pinuno ng pamilya Chen. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ilalabas ang sekreto mo. Wala namang hindi pwedeng sabihin. Ginamit ko lang ang Feng Hao Kimen para malaman na itong si Chen Feifei ay may malaking kapalaran na kinaiinggitan ko pa. Kaya naging bodyguard niya ako para lamang gumawa ng mabuting karma. Ay, kaya pala ang pagtulong mo sa pamilya Chen ay pagtulong din sa akin. Siguraduhin mong bigyan ng pansin ang pamilya Chen, lalo na itong si Chen Feifei. Maraming salamat sa payo mo, Dr. Chu. Sige na, tapos na tayo sa usapang pamilya Chen. Pag-usapan naman natin ngayon ang sakit ng lolo mo. Dr. Chu, handa ka na rin gamutin ang lolo ko. Teka, huwag kang magmadaling magpasalamat. May kasunduan ako ng kasal dito. Hindi ako makakapunta sa Yeguo. Kung gayon ang sakit ng lolo, kunin mo ito. Kahit medyo humina na ang bisa ng gamot, pero sapat na siguro ito. ito ba? Ang bagay na ito ay tinatawag na Xiaohuandan. Makakapagpaligtas ito sa iyong lolo ng mahigit 3 buwan. Pagkatapos matapos ang mga bagay dito, ako ay aalis at ililigtas ang iyong lolo. Xiaohuandan. Bakit? Sapat na ang Xiaohuandan para magamot ang lolo mo. Ha? Ang Xiaohuandan na nakakapagbuhay muli at nakapaghihilom ng buto? Ang napakahalagang gamot na ito, ibibigay mo lang sa akin ng ganoong kadali. Dr. Chu, ito ay isang Global Co-branded Bearer Black Card. Mayroong 10 bilyong piso sa card. Maaari mo itong gamitin sa tuwing gusto mo kahit kailan. Tama na. Ibalik mo ang pera, ibalik mo rin ang gamot. Hindi ako talaga ganoon kakuripot. Dr. Chu, alam kong hindi mo gusto ang mga material na bagay na ito. Kung hindi ka nag-aalinlangan, maaari ko ring ialay ang sarili ko sa iyo. Tigil, napakaganda mo, pero hindi ka ang tipo ko. Dr. Chu, alam kong hindi mo gusto ang mga simpleng babae na tulad ko sa totoong buhay. Kaya, naghanda ako ng espesyal. Pumasok. Ang ganitong ako? Masaya ka ba? Hehehehehe, maganda yan. Hindi, may kasunduan ako sa kasal. Sige. Sige, tatanggapin ko na ang card na ito. Bilisan mo, umuwian ka na, para gamutin ang lolo mo. Susundin ko ang utos ng doktor. Bakit ang dami kong swerte sa pag-ibig kamakailan? Ay, hulaan ko ang kapalaran ko. Wu Xian. Hindi ka pa rin sumusuko? Sige, magpapanggap akong tanga?
para mahuli ko itong malaking isda na nasa likod mo. Hoy, Ginang Chen, nandito na kayo. Manager Ye, personal niyo pa akong sinalubong. Kayo pa naman ang top seller ng kumpanya niyo? Kayo pa mismo ang sumalubong? Hindi ba ito ay parang pagsasayang lang ng inyong napakahalagang talento? Tingnan nyo naman ang sinasabi ninyo. Kayo ang aming mahalagang bisita. Handa na ang kontrata namin. Tara na, pasok tayo. Anong ibig mong sabihin? Sino ka? Ha? Ginang Chen lang yata ang tanging may appointment sa araw na ito, hindi ba? Bukas ang gate ng inyong kumpanya. Hindi mo ako papapasukin? Tingnan mo nga, nakasarado ba itong pinto? Haha, isa pa. Sino ka ba? Ha? Ang pinto ng aming Xingyue Group? Pwede mo bang pasukin kung gusto mo lang? Tara. Mura mo akong aso, ha? Huy! Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Hindi ko iyon sinabi. Pero, ang pagkakaintindi mo ay tama. Sige, naglakas loob ka talagang murahin akong si Chu Liufeng na aso. Tingnan natin itong building nyo, kung hindi ito mawala. Oh, natatakot ako. Tama na. Manager Ye, kasama ko siya. Pwede mo ba akong bigyan ng pabor? Kung pabor ni Ginang Chen ang pinag-uusapan, kailangan ko talagang ibigay iyan. Sige, ganito. Nakita mo ba iyon? Ang baby section. Bago matapos ang transaksyon ni Ginang Chen, maghintay ka dyan ng maayos. Huwag kang pupunta sa ibang lugar. Napakasama ng inyong ginagawa. Ako. Tama na. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Nandito tayo para makipagnegosyo. Pumasok na tayo. Doon ka sa baby section, ha? Huwag kang magkakamali ng pinupuntahan, ha? Ginang Chen. Hindi ko inaasahan na si Ginoong Wu ay pupunta rito para mag-inspeksyon ngayon. Maya-maya pipirma na ng kontrata si Binibining Chen. Lumabas ka na muna. Ako ang bahala sa mga bagay ng kumpanya ngayon. Sige po, aalis na ako. Chen Feifei, tingnan natin kung paano ka tatakas ngayon. Kayo po ay maligayang pagdating, Binibining Chen. Bakit ikaw? Nasaan si Boss Wang? Ito ay isang kumpanyang nasa ilalim ng Wu Group. Dapat lang na narito ako, hindi ba? Saan ka pupunta? Nakahanda na ang kontrata. Hinihintay na lang ang pirma mo. Nasaan na po ang kontrata? Umupo ka na muna. Kukunin ko. Tingnan mo. Kumusta? Wala namang problema sa kontrata, tama? Walang problema po. Ibigay mo sa akin ang panulat. Sige. Teka muna. Ang tubo mula sa proyektong ito, maaari kong bawasan ng 10%. Bakit? Dahil gusto ng Wu Group na makipagtulungan sa Chen Group ng pangmatagalan. Ito ang aking katapatan. Sige. Sige. Pinirmahan na natin ang kontrata, kaya gagamitin natin ang tsaa kapalit ng alak. Para magsaya. Sandali lang ha, kukunin ko ang bagong kontrata. Mali. May problema sa tsaa na ito. Feifei, gustong-gusto kita talaga. Sumunod ka na sa akin, pwede ba? Feifei. Bitawan mo ako. Feifei, naayos ko na ang lahat para sa bagay na ito ngayon. Walang sino man ang makakapasok. Chu Liufeng. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya? Sabi ko, bitawan mo siya. Feifei, Chu Liufeng. nandito ako. Teka, parang hindi normal ang kalagayan ni Chen Feifei. Kailangan siyang gamutin ng acupuncture para mapanatili ang kanyang kalagayan. Ilalabas kita dito. Nasaan ang tao?
Young Master? Young Master, bakit ganyan kayo magbantay sa pinto? Paano siya nakapasok? Ako, hindi ko po alam. Paano raw nakapasok? Binabantayan ko po siya, pero sa isang kisap mata, nawala na siya. Ano bang pinagsasabi mo? Sige na, bugbugin nyo na. Bugbugin, nagbabala ako sa iyo. Ito ang teritoryo ng pamilya Wu. Kapag kinalaban mo ang pamilya Wu, mawawala ka bukas. Hindi ba, Young Master? Ang kapangyarihan ng pamilya Wu, higit pa sa iyong imahinasyon. Masasabing may kaalaman pa rin siya, Young Master. Ha? Kaya sige na, ipakita mo na ang kaalaman mo. Halika, lumapit ka. Pumunta ka ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa aming Young Master. Baka maisip naming patawarin ka. Hindi ba, Young Master? Ang pamilya Wu, napakagaling ba nila? Sa pagkalaban mo lang sa akin, gagawin ko kayong abo. Sino man ang makapatay sa kanya, bibigyan ko ng 1 milyong piso. Young Master, baka umatras na lang tayo. Medyo kakaiba tong mokong na to. Umatras? Ha? Ako. Oo. Ako Wu Xian ng Wu. Sa amin pang pamilya Wu binugbog ako. Tapos sasabihin mo pang umatras ako. Hindi, Young Master, Young Master. Hindi naman natin siya kayang talunin. Kami ang pamilya Wu ng Jiangcheng. Kailan pa tayo napahiya ng ganito? Kalmado. Chu Liufeng. Mamamatay ka ngayon. Kalmado ka, Young Master. Iyan lang ba ang kaya mo? Ang pamilya Wu ng Jiangcheng, pawang mga payaso lang. Ano ba talaga ang pagkatao mo? Tatanungin mo pa ako? Boyfriend ni Chen Feifei. Chu Liufeng. Sigurado ka bang babanggain mo ang pamilya kong Wu? Sige, sasabihin ko sa'yo, kami, ang pamilya Wu, ang may hawak ng buong underground sa Jiangcheng. Kung gusto mong mamatay, sisiguraduhin kong hindi mo na makita ang sikat ng araw bukas. Naniniwala ka ba? Gusto ko ngang makita kung sinong maipapatawag mo ngayon. Sige, hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Tay, halos mapatay na ako dito sa bahay. Pumunta ka rito. Hintayin mo lang. Hintayin mo na lang mamatay. Handa ako kahit kailan. Hinintay ko ang pamilya Wu. Gusto kong makita kung anong kaya ng pamilya Wu. Feifei, huwag kang mag-alala, nandito ako. Nandito ka. Wala akong kinatatakutan. Anak, sino ang gumawa sa iyo niyan? Tay siya. Hindi lang ako binugbog ni Chu Liufeng. Insulto pa niya ang pamilya Wu ng Jiangcheng. Siya iyon. Tama. Jinong Wu, siya iyon. Wala kang silbi. Umalis ka. Ikaw pala si Chu Liufeng? Alam mo, ba ang ginagawa mo ngayon? At ano kung alam ko? Ang pamilya Wu ng Jiangcheng ay parang mga payaso lang. Pero, pinuno ng pamilya Wu, alam mong binugbog ang anak mo, pero mag-isa ka lang na pumunta. Ha? Mukhang ikaw at ang anak mo ay parehong walang utak. Mabuti, dahil gusto mong mamatay, huwag mo akong sisihin kung maging masama man ako. Chu Liufeng, umalis na kaya tayo kaagad. Feifei, huwag na huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi ka nila masasaktan. Sian, Ay, umalis na tayo. ha? Tay, hindi mo ba ako ipaghihiganti? Tama, puno ng pamilya, Wu. Ang bilis mo namang umalis. Hindi ako ang gaganti sa iyo. Sino pala? Puno ng pamilya Wu. Ang kailangan kong harapin ngayon ay itong bata, tama ba? Tama. Itong batang ito ay may magandang kakayahan. Mag-ingat po kayo. Huwag kang mag-alala. Kung ako na ang magpaparusa, hindi ko kailangan ng kamay. Chu Liufeng. Tapos ka na, kilala mo ba siya? Ito ay ang aming pamilya Wu. Espesyal na ipinatawag na Master Wu Zhen, nangungunang eksperto. Ay masyado mo naman akong pinuri, binatang Wu. Ngunit sa kakayahan ko, para harapin ang ganitong klaseng bata, walang karanasan na bata para itong pag-aaksaya ng talento. Walang karanasan na bata? Para kang matandang pagong. Ihahambing mo sa akin kung sino ang mas matagal mabuhay. Aray ko, ako. Haha, gusto ko talaga ang mga mapang-asar na tulad mo. Mamaya titingnan kita kung paano ka luluhod at magmamakaawa. Huwag ka ng maraming satsat. Ilabas mo na ang galaw mo. Kumusta? Ha? Anong kumusta?
Hindi mo ba nararamdaman na hindi ka komportable? Ay, hala! Napakakati. Ito bang opisina ay may lamok? Imposible. Imposibleng mangyari talaga. Ito ay bone-eating powder na ginawa ko mula sa siyam na uri ng makamandag na insekto. Kapag nadikitan ito ng isang ordinaryong tao, sa loob lang ng 3 paghinga, wala na itong kakayahang lumaban. Wu-Chen, parang wala namang reaksyon itong bata ah. Oo? Kaya pala gumagamit ka ng lason. Kung ganoon, hindi na tayo magpapakaabala pa. Ipakita mo sa akin ang pinakamalakas na lason na mayroon ka. Humph. Bastos na bata. Papatikimin kita kung ano ang matinding lason na tinatawag. Ay, Tay. Mapagkakatiwalaan ba talaga itong master na kinuha mo? Hindi mo pa ba alam kung mapagkakatiwalaan siya? Kagabi lang, ang Love Gu ay gawa ni Wu-Chen. Tay, hindi naman ganoon kagaling ang Love Gu na yan. Sa tingin ko, itong master na ito ay nagkukunwari lang. Iyan. Haha! Master, matanda na at nanghihina, baka mapagod ka pa. Sino ka ba talaga? Ako? Bakit hindi ka nalalason? Wu-Chen, ang paghahanda sa loob ng 1,000 araw ay para lamang sa isang araw na paggamit. Ngayong araw na ito ang ipinakita mo? Medyo nabigo ako. Sige, Wu Jiazu. Dahil sinabi mo iyan, iaalay ko na ang buhay kong ito ngayon. Wu Jiazu, Young Master Wu, umalis muna kayo. Baka masaktan kayo mamaya. Ice. Chu Liufeng, tapos ka na. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Batang hamak. Itong lason na ito, sapat na ba ang lakas? Kahit na malakas ang lasong ito, mas interesado akong malaman kung hanggang kailan ka makakatagal. Alam mo ang katangian ng lasong ito? Ang mga lason sa mundo, 2 lang naman ang uri. Una, upang protektahan ang sarili at takutin ang mga ngaso. Pangalawa, upang ang kanilang biktima ay mawalan ng kakayahang kumilos. Ang mga lason na ginamit mo noon ay parehong uri, pero ang huling lason mo, nakakaintriga talaga. Hindi mo pa rin alam kung ano talaga itong lason ko. Ang lasong ito ay nagmula sa galit ng tao. Kapag kumapit ka sa buhay ng tao, hinihigop mo ang hinanakit ng mga namatay laban sa iyo at itinatago ito sa iyong mga lamang loob na siyang tinatawag mong lason ng galit. At kapag kailangan mo itong gamitin, hayaang lang lumabas ang galit na ito at lalabas sa katawan. Iyon na ang pinakamalakas na patibong. Paanong alam mo ang lahat ng ito? Ay, oo nga. Paano ko nga ba nalaman? Hayaan mong isipin ko. Naalala ko na ang teknik na ito. Ako ang gumawa niyan. Oh, naalala ko na. Itong set ng kasanayan, ako ang tunay na lumikha nito. Ano sa tingin mo? Matanda, malakas ba ang kasanayan kong ito? Anong kasanayan? Saan mo ito gagamitin? Makakamatay ito ng tao, alam mo ba? Makinig ka sa akin. Kung gagamitin mo ang pamamaraang ito para makasakit, wawasakin ko ang martial arts mo. Gusto ko lang naman sana sa martial arts convention na takutin sila. Yun lang, hindi ko naman talaga sasanayin itong klase ng kasanayan. Anong martial arts convention? Iyon ba ang paligsahan ng pakikipaglaban? Oo. Hay, sa antas ng kasanayan mo, hindi pa natin alam kung makakakuha ka ng unang gantimpala doon. Pero dahil lalaho ka sa martial arts convention, kailangan mong maging maingat. Huwag mong hiyain ang bundok Longhu. Sabi ko, Guro, huwag kang mag-alala. Sa tagal ng panahon ko sa bundok, hindi naman ako nag-practice ng walang kabuluhan. Sa pagbaba kong ito, ipapaalam ko sa kanila kung gaano kalakas ang bundok Longhu. Dahil desidido ka na, hindi na kita pipigilan. Gayunpaman, sa pagpunta mo ngayon, kailangan mong protektahan ng mabuti ang sarili mo. Kung sakaling sa pagpunta mo, may makaharap ka na gulo na hindi mo malutas, bumalik ka agad at hanapin ako. Masusunod po. Hi. Hindi ko inakala na sa pagdating ko sa bundok Longhu, may makukuha akong ganito kahusay. Imposible.
Ito ang natatanging kasanayan na nakuha ko mula sa bundok Longhu. Hindi ba't may napulot kang basurang papel sa bundok Longhu? Doon nakasulat ang kasanayang iyan. Talagang tayo ay may tadhana. Ikaw ba ang taong nakipag-usap sa lumang Tianxi noon? Chu Liufeng? Mula pa kanina. Kung ano ang pinag-uusapan ninyo, hindi ko na marinig. Ay paano kita nakalimutan? Ayos ka lang ba? Isasama na kita. Sa totoo lang, gusto ko sana na hayaan ka ng mabuhay o mamatay sa sarili mong desisyon. Pero dahil ang sitwasyon mo ay bunga ng cultivation technique na ginawa ko, bibigyan kita ng pagkakataong magbago. Ano sa tingin mo ba? Susundin ko ang utos ng batang guro. Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa nakakita ng gwapo o tumabi. Master Wu Chen, anong ibig sabihin nito? Hahayaan mo na lang umalis si Chu Liufeng? Sobrang tindi ng lason mo. Pero na-neutralize niya lang? Ako ang nag-neutralize ng lason niya. Iyan ay hindi na pagkasunduan natin sa umpisa? Alam mo ba, isa siyang panlabas na disipulo ng Longhu Mountain. Ang Longhu Mountain na ito, sikat sa pagprotekta sa kanilang mga tao. Hindi ko magagawang makipag-away sa mga tao nila. Kung gayon, mukhang ayaw nang maging panauhin ng aming pamilya si Master Wu Chen. Wu family head, bagaman may kaunting karanasan ako sa mundo ng martial arts, pero kung ikukumpara sa Longhu Mountain, malayo ang agwat namin. Pinapayuhan kita, huwag ka nang mag-isip ng masama, maghiwalay na tayo rito, paalam. Hay, ito na ba talaga yon? Hahayaan mo lang silang umalis. Ano pa ang silbi niya? Sa sitwasyon ngayon, kailangan lang nating maghanap ng mas malakas na tao para tuluyan at ganap na alisin ang problema. Longhu Mountain ha? Maghahanap din ako ng eksperto mula sa Longhu Mountain. Ay, saan kayo galing? Yaw, dali, dalhin mo kami sa kwarto mo. Anong sinasabi mo, Fei-Fei? Ikaw, binibining fan, ano ba ang laman ng utak mo? Si Fei-Fei ay may sakit, kailangan niya ng pahinga. Gusto akong lasunin ni Wu Shan, pero iniligtas ako ni Chu Liufeng. Sa ganitong kalagayan ko ngayon, natatakot akong makita ng mga kasama sa bahay, kaya nagpunta ako sa iyo. O sige, pumasok na kayo agad. Sige na, lumabas na tayo. Hayaang magpahinga si Fei-Fei ng 1 oras para makabawi ng lakas bago magpagaling. Binibining fan, matagal na tayong hindi pa nagkita. Ha? Oo nga. Patuloy akong nag-iisip. Yung mukha mo noong pinatalsik mo ako, iyon ang itsura. Uy, gutom ka ba? Gusto mo bang kumain ng kahit ano? Kung talagang natanggal ako noon, sino kaya? Ang sasagip sa kaniya ngayon. Sinasadya mo to, di ba? Oo nga. Alam mong bahay ko ito. Sinasadya mo akong inisin, di ba? Huwag na huwag kang masyadong ma-excite. Gusto ko lang makita itong tagapagturo ng bayan na sundalong may ulo ng aso. Paanong hindi naisip na ganoong tao si Wu Shan? Sino ang tinatawag mong bobong tagapayo? Huwag ka nang makipagtalo. Sa kaarawan ng lolo ko, napakarami mong sinabi laban sa akin, hindi ko ba pwedeng sagutin iyon? Oho, hindi ba tama ang sinabi ko? Ikaw? Paano ka magiging karapat-dapat sa aming feiswang? Oo, hindi ako karapat-dapat. Pero para sa iyo, sobra pa sa kailangan. Ikaw? Oo. Paano ka magiging karapat-dapat sa akin, ha? Huwag mong gawing masyadong sobra ang sinasabi mo. May kasabihan na ganti sa ganti. Kapag talaga ikinasal ka na sa akin, huwag kang magsisi, ha? Ay, natatakot na talaga ako, ha? Ay, oo. Anong nangyayari kay Fei-Fei? Tumatalab na ang gamot. Hayaan mo siyang magtiis sandali at gagaling siya. Chu Liufeng, masakit, tulungan mo ako. Anong problema? Parang mas lalo siyang nahihirapan ngayon. Hindi dapat Hindi ba tinatakan ko na ang kanyang mga pressure point? Baka pinabilis lang ng gamot ni Wu Xian ang natitirang lason? Ha? Anong klaseng lason na walang kaayusan ang sinasabi mo? Baka naman nagloloko ka lang? Wala akong oras na makipagbiruan sa iyo ngayon. Napakadalian ng sitwasyon sa loob. Kailangan ko na siyang iligtas kaagad. Maghintay ka lang dito, ha? Ang sitwasyon sa loob ay napaka-emergency. Kailangan ko na agad gamutin si Fei-Fei. Dito ka lang maghintay. Hoy! Teka! Hindi mo siguro ginagamit itong sitwasyon para manamantala? Isa ka lang namang bodyguard. Kailan ka pa natuto magmedisina? Kung magsalita ka pa ng isa pang salita, ikaw na mismo ang magligtas sa kaibigan mo. Bakit ka ba ganyan kasing agresibo? Gusto ko lang malaman ang sitwasyon. Hindi naman ako nanggugulo. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Wu Xian. Sige, maghihintay ako sa labas. Tawagin mo ako kung may kailangan. Mabuti naman.
Fei. Ay, Kamusta si Fei? huwag ka nang magtanong, ginagamot ko siya. Fei. Halika, i-relax ang katawan at huminga ng malalim. Maghanda kang tanggapin ang enerhiya ko. Matagal ko nang hinihintay ito. Bilisan mo na at itusok mo na. Ito? Walang hiya ka. Anong ginagawa mo? Pasensya na, nagkamali ako ng akala. Sige na. Ngayon matatag na ang kondisyon niya. Kailangan niyang magpahinga ngayon. Pero hindi ako sigurado kung matatanggal ba ng buo ang lason na ito. Kailangan pa itong obserbahan ng ilang panahon. Ang galing. Salamat sa iyo. Sige, magpapahinga na ako. Kung magising siya, tawagin mo agad ako. Fei, kumusta ka na? Pakiramdam ko, mas maayos na. Si Fei, inaalagaan ko. Paano pa siya magkakaroon ng problema? Oo nga, ang pinakaproblema mo lang ay hindi ka nakinig sa aking babala. At bigla kang sumugod habang ginagamot ko siya. Halos magkamali ako. Aray, sorry na, hindi ba sapat yun? Pero teka muna, ikaw ay isang bodyguard. Bakit marunong kang manggamot? Dahil kilala ako sa Longhusan bilang sikat na. Sikat na panlabas na disipulo na nagbabantay sa tarangkahan, tama ba? Yung natutunan ko sa mga kapatid ko ay kaunting kaalaman sa panggagamot, pero hindi ko talaga inasahan na magiging master pala ako dito sa ibaba ng bundok. Akala ko kung sino kang malaking tao mula sa Longhusan. Ang isang malaking tao ba sa Longhusan? Magiging ganito ang estado ko? Ay, medyo nagsisisi ako ngayon. Mayroon pa akong kasunduan sa kasal sa isang maliit na celestial master mula sa Longhusan. Sa panig ng sekta ninyo. Naaalala ko na sinabi mong hinding-hindi ka papayag noon. Oo nga, yaw. Mga kakaiba ang mga tao sa Longhusan, dapat mo talagang pag-isipan iyan. Ay, ano ba ang iniisip ninyo? Ganito kasi, may ipinakilala sa akin ang pamilya ko na kakatagpuin ko at kailangan ko siyang makita ngayon. Sa tingin ko, madaling malinlang ang mga taong taga-bundok. Gusto kong gamitin ang maliit na celestial master na ito bilang tagapagtanggol ko. Alam ko na wala namang magandang intensyon ang masamang babaeng ito. Mayroon akong magandang ideya, tiyak na matutulungan kitang sirain ang pakikipag-date na ito. Fei, ano ang magandang ideya? Sabihin mo na agad. Tayong dalawa ay tunay na matalik na magkaibigan, hindi ba? Ang blind date na inireto sa iyo ng pamilya mo, tiyak na malapit sa pamilya mo, kaya hindi mo kayang tanggihan, tama ba? Oo, dahil maganda ang relasyon ng dalawang pamilya, kaya hindi ko talaga kayang tumanggi. Kung gayon, tama iyan. Anong ibig mong sabihin? Pagdating ng blind date mo, isama mo ako. Wala kang kailangang gawin, ako ang bahalang maging kontrabida. Pero kung ganoon, kapag umabot iyan at kumalat sa bahay namin, sa paningin ng mga nakakatanda sa pamilya ko, hindi na maganda ang imahe mo. Tama ka nga, anong gagawin natin? Hi. Uy, yaw. Sa totoo lang, sa tingin mo, kumusta si Chu Liu Feng? Siya? Maganda ang mukha niya, pero nadagdagan lang ng bunganga. Siya ay mahilig magyabang ng matindi araw-araw. Kung gayon, wala nang problema. Ano ba ang ibig mong sabihin na wala nang anumang problema? Sa blind date, tayong dalawa, isama natin siya. Kailangan nating patahimikin siya, tapos purihin natin siya ng kaunti para yung taong yon kusang umalis na lang. Isa rin yan sa mga paraan, pero kasi tingnan mo ang itsura niya. Anong problema niya? Maayos ang mukha at masigla, mukhang okay naman siya. Ay, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Tingnan mo ang suot at forma niya, hindi ba't malalaman agad ng iba? Anong gagawin? Ito lang talaga ang damit na dinala ko noong bumaba ako ng bundok. Sige, mamili tayo ng damit. Ay, yaw, anong tingin mo sa damit na ito? Ang damit na ito ay may bagong estilo, may matingkad na kulay. Kung isusuot mo yan, tiyak na maganda ka. Kung gayon, samahan mo akong sukatin ito. Sige, sasamahan kitang pumunta sa fitting room. Wow! Talagang maganda ang damit na ito. Sobrang bagay sa iyo. Ay, lalo na tingnan mo, ang disenyo ng neckline na ito, pinapahaba nito ang leeg mo. Sa tingin ko rin ay napakaganda, sobrang bagay sa akin. Gusto mo bilhin na natin ito? Dahil bihirang pagkakataon ito, titingnan pa kita ng isa pa. Sige ba? Gusto ko pang pumili ng isa pang set, kulay ube. Okay. Hello? Dalawang magaganda? Nakalimutan nyo ba kung bakit tayo lumabas ngayon? Ano ang ginawa natin para mamili lamang ng damit para sa akin? Bakit kayo ang nauna?
2 oras ko na kayong sinasamahan. Hindi, 3 oras na pala. Pagod na ako ngayon. Ay, Chu Liu Feng. Tingnan mo, paano ko nakalimutan ang bagay na ito? Pasensya na talaga. Gusto mo ikaw naman ang pumunta sa fitting room. Ako at si Yao Yao, tutulungan ka naming pumili ng damit? Wag na, ako na lang mag-isa. Sige, okay lang. Pero tandaan mo, sa pamimili ng damit mo ngayon, may budget kang 1,700,000, pumili ka lang. Mas mahal, mas maganda. Sige. Hindi ko talaga maintindihan kayong mga babae. Hindi ba't sapat na kung komportable ang damit? Kumusta? Ang ipapadalang package ay nasa mesa. Kunin mo na lang yan. Nandito ako para bumili ng damit. Bibili ka. Ha? Ang lahat ng suot mo kung pagsasamahin, hindi makakabili ng kahit isang butones lang mula sa damit dito sa tindahan ko. Alam mo ba? Ha, sinasabi ko sa iyo, ikaw na matandang babae? Anong pinagsasasabi mo? Bakit hindi ako makakabili ng damit? Sino ba ang tinatawag mong matandang babae? Sir, Ate Liu, wag na po kayong magalit. Sasabayan ko po kayong tingnan ang damit ngayon. Che. Ay sir, kumusta po? Manonood din po ba kayo ng damit? Nako, halata pong mayaman kayo. Ay, iba talaga kayo kumpara sa ibang tao. Halika po sir, tingnan ninyo. Alam ba ng boss ninyo ang ganyang klaseng serbisyo? Sir, wag po muna kayong magalit. Sobrang busy po kasi ang manager namin. Baka hindi po niya napapansin ang ganitong sitwasyon. Ipaalam ko po ito sa kanya mamaya. Pagsabihan mo siyang turuan ng husto ang matandang babae na yan. Sir, tingnan po ninyo, itong t-shirt na ito ay classic ang estilo, komportable ang tela, bagay po ito sa mga tulad mong kabataan. Ay, maganda nga. Magkano? 12,000. Bakit ang mahal nito? Ang tindahan niyo ay hindi makatotohanan. Oh, Ginoo, ang kamisa na ito ay gawa sa imported na tela, kaya mayroon itong tiyak na gastos. Kung gayon, bakit hindi ninyo subukang magtinda online? Sa ganitong paraan, mas mababa ang gastos. Ganito po, Ginoo, ang pagpoposisyon ng aming tatak ay isang high-end brand. Sa mga pisikal na tindahan, ang mga customer, habang sumusukat at nakikilala ang tatak, ay nakakakuha ng mas magandang karanasan sa pamimili. Ah, naiintindihan ko. Pero medyo mahal pa rin. Pwede bang babaan pa ng kaunti ang presyo? Tama na, bibilhin ko ang damit na ito. Huwag mo na siyang tawaran pa. Hayaang bumili ang hampas lupang ito sa bangketa. Ginoong Chen, itong damit na ito, 20,000. Babalutan ko ba para sa inyo? Hindi. Gusto ko ito ngayon na. Gagamitin ko mamaya sa blind date. Naku, talaga namang mahusay ang inyong panlasa. Tiyak na magtatagumpay kayo sa blind date. Ay nako, hindi tulad ng ibang tao, mukhang biglang yaman. Pero sa huli ay tunay na pulubi pala. Sige, Ginoong Chen, kukunin ko muna ang isang bago para sa inyo. Halika. Ginoo, bibilhin niyo pa ba itong damit? Huwag na itong isang ito. Ayos lang po iyon, Ginoo. Kapag kailangan nyo na, pwede kayong bumalik. Hindi mo ako naintindihan? Gusto ko ng mas mahal? Ginoo, naiintindihan ko na. Mayroon kaming isang bagay dito na siyang pinaka-pinagmamalaki. Isang limitadong edisyon, ngunit napakamahal ng presyo. Sigurado ba kayong susubukan nyo? Ang damit na ito ay napaka-komportable. Ito na ang kukunin ko. Balutin mo na para sa akin. Ginoo, napakamahal po talaga ng damit na ito. Hanggat hindi lalampas sa 100,000, may magbabayad para sa akin. 500,000 ang halaga ng damit na ito. Magkano? 500,000. Ang mga damit sa tindahan nyo ay parang ilang libo lang. Ginoo, ang suot nyo po ay limited edition, kaya mataas ang presyo. Kung ang inyong budget ay 100,000 lang, maaari ko po kayong dalhin para tingnan ng iba pa. Hindi na kailangan. Naalala ko lang ngayon, may bilyon-bilyon akong pondo. Tumatanggap naman siguro kayo ng card dito? Bilyon-bilyong pondo? Nagbibiro ba kayo? Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Ibig sabihin, talagang napakayaman ninyo. Mahinahon lang. Ang dami kong binili. Pwede ba? Makuha ko ang VIP card ng tindahan niyo? Siyempre naman. Sige na, dalhin mo na ako para asikasuhin ang card. Sa susunod na may kailangan ako, pupuntahan kita. Maraming salamat po. Tara na. Aray, anong nangyayari dito? Sino ang nagpabahay sa unggas na ito? Nasuotin ang pinakamahal na damit ng tindahan. Sino ang nagsabi sa iyong isuot ang damit na iyan?
Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit na iyan? Pakiramdam ko komportable, kaya sinubukan ko lang. Sinubukan lang? Oo. Damit ba ito na basta-basta na lang sinusubukan? Sasabihin ko sa iyo. Kung hindi, 3,700,000 na piso. Ibigay mo sa akin ang bawat sentimo. O, maghanda kang makulong. Pero nabayaran na po ng Ginoo. Ano? Nabayaran na? Ay, Ginoo. Higit sa 100,000 piso ang binili ninyo. Gagawan ko kayo ng membership card. Sige, bilisan mo at gawin mo na. Kung kailangan ninyo ng anumang bagay sa hinaharap, tatawagin ko kayo. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Gagawin ko ang lahat para mapagsilbihan kayo. Sa susunod na bibili kayo ng damit, sisiguraduhin ko, bibigyan ko kayo ng pinakamababang diskwento. Hindi po iyan tama, di ba? Ako ang nag-asikaso sa customer na ito. Walang hiya ka. Huwag mo akong guluhin. Itong Ginoong ito ay ang nagdadala ng swerte sa negosyo. Bilisan mo at bigyan mo ang Ginoo ng kape. Sandali lang, Ginoo. Kukunin ko lang ang kontrata ninyo. Teka, Binibini. Huwag kang magmadaling umalis. Anong pangalan mo? Huwag kang magmadaling umalis, Binibini. Ano ang pangalan mo? Ginoo? Ako po si Su Shaoqi. Magtimpla ka ng kape. Sir, ito po ang inyong kontrata. Tingnan niyo po. Naku, Ginoo. Si Shaoqi po ay isa lamang intern. Hindi pa po siya marunong magserbisyo sa inyo. Ako na lang po. Siya ay labis ko talagang gusto. Ang ganda niya at kaibig-ibig. At tapat. Ay, Ginoo. Si Shaoqi po ay mabuting babae talaga. Ngunit hindi pa po siya marunong humawak ng komplikadong bagay. Ay, huwag na natin siyang pag-usapan. Ito po ang kasunduan para sa rehistrasyon ng miyembro. Tingnan niyo po. Isulat niyo lang po ang pangalan. Sige. Niloloko mo ba talaga ako? Ginoo, ito na po ang inyong kape. May kailangan pa po ba kayo? Sa katapusan ng buwan, huwag mong kalimutang kunin ang bonus mo. Pangalan ko po ang isinulat ninyo? Ginoo, ang ginagawa niyo ay lumalabag po sa aming patakaran. Patay ang mga patakaran, buhay ang tao. Dahil naisara ni Shaoqi ang deal na ito, dapat siyang pahalagahan ng manager. Ginoo, kung kailangan nyo po, ito po ang aking contact number. Sige na, lubusan kang magtiwala sa iyong sarili. Ang ganda mo rin naman. Ay, Fei, bakit ka nagmamadaling umalis? Sino ang nagpagalit sa'yo? Kinuha mo ang pera ko para lang manloko ng ibang mga babae. At hindi pa ako pwedeng magalit, ganoon ba? Personal charisma ko yon, hindi ba? Ang suot mong damit, halatang sobrang mahal. Sa totoo lang, 500 lang ang halaga ng damit na ito. Kung sa tingin mo ay mahal, baka dahil ba sa suot ko? Hehehe. Sandali. Hindi tama. Ang tela ng damit mo, mukhang napaka-high class. Titingnan ko kung anong brand. Ay, bakit walang tatak? Sabi nila, pang-practice lang daw. Napakamahal ng iba. Kaya ito lang ang binili ko. Ano sa tingin mo? Marunong ka pa ring magtipid. Pero, simula ngayon, bawal ka ng mangbabae. Narinig mo ba? Chen Fei? Hindi ka ba nagiging masyadong pakialamera? Baka gusto mo ako? Nagseselos ka ba? Lumayas ka dyan. Ikaw ang guard ko, ako ang boss mo. Normal lang na mag-alala ako sa buhay ng aking empleyado, hindi ba? Ay, tama na, tama na. Tigilan nyo na ang lambingan ninyo. Malapit na tayo. Lahat kayo, maghanda na. Tara na. Magandang hapon, ikaw ba si Ji Chen? 3, 2, 1. Fan? Ang oras ng pulong natin, nahuli ka ng eksaktong 30 minuto. Ginang Fan, huli ka na sa oras na pinagkasunduan natin, ng eksaktong kalahating oras. Tito, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ilang minuto lang ang inabot mo. Sino ka ba para pagsabihan ako? Anong pinagsasabi mo? Ang mga taong katulad mo na laging walang ehersisyo, mahina ang katawan, sa sandaling kumilos ka lang ng kaunti, magugulo na ang sirkulasyon ng dugo mo. Hindi man nila nakikita, pero alam ko, hindi pa rin tumitigil ang bilis ng tibok ng puso mo hanggang ngayon. Nagsisinungaling ka. Pupwede mong hindi aminin. Pero, tingnan mo ang basong tubig sa harap mo. Mukhang umuusok pa rin. Baka kaka-order mo lang. Ngayon? Siguro tama ang hula ko, ano? Ang mga ito, puro haka-haka lang. May ebidensya ka ba? Ebidensya? Ang ebidensya ay ang damit na suot mo ngayon. Binili mo ba ito sa 20,000 pesos? Ay naku, naalala ko na. Ikaw pala iyong baratilyo sa tindahan ng damit, ang probinsyano. Kaya pala pamilyar ang boses mo. Oo. Isa akong probinsyano. Pero mas mabuti pa sa isang tanga na nagbayad ng sobra. Hindi ba? Sinusumpa mo ako? Huwag kang magkamali. Iniisip ko lang na itong damit na hindi naman naka-sale.
12,000 pesos lang naman kasi ito. Tapos binili mo sa 20,000 ang pakiramdam. Anong ibig mong sabihin? Niloko ako ng babaeng iyon? Tingnan mo, hindi lang ang mukha mo ang namumula, pati ang tenga mo. Mukhang malaking pera ang nasayang mo sa damit na yan. Pero ayos lang. Ganyan talaga ang buhay sa mundong ito. Minsan kailangan mong magpalamang. Sa susunod, mag-ingat ka pag lumalabas. Huwag kang magpapaloko ulit. Ha ha ha. Ay tama na, huwag na kayong mag-away. Sa susunod na lalabas ka, dapat mag-ingat ka talaga. Huwag kang magpapaloko ulit. Ha ha ha. Tama na, huwag ka nang maingay. Chu Liu Feng, sobra na talaga ang ginagawa mo. Ako ang may date ngayon, hindi ikaw. Hindi ko kasi matiis na makita siyang nagpapanggap. Hindi ko na talaga kayang magtimpi, kaya nagbigay lang ako ng paalala. Chu Liu Feng, tama na. Kahit ano paman, mas nauna pa rin si Chen Ying sa atin dumating. Oo nga, kahit ano pa man. Mabuti naman ang intensyon ni Ginoong Chen. Ganito na lang, anuman ang maging gastos ngayon, ako na ang magbabayad. Sige, umupo na tayong lahat. Waiter! Ampa, halatang halata na itong dalawa ay magjowa. Tingnan natin kung paano ko kayo maloloko. Sir, sigurado po ba kayo sa mga in-order nyo? Hindi lang po medyo mahal ang mga ito. Baka hindi pa po maubos. Pwede ko bang tingnan muna ang menu? Huwag na nating tingnan. Sige, ituloy mo na lang ang order niya. Huwag kayong mag-alala. Ito ang mga kinakain ko madalas noong nasa ibang bansa ako. Hindi naman ito masyadong mahal. Ay, sa bagay tungkol sa ibang bansa. Ilang taon po kayong nag-aral sa ibang bansa, Ginoong Chen? Si Ginoong Chen ba ay nag-aral sa ibang bansa ng ilang taon bago bumalik? Tama. Upang makatanggap ng mas mahusay na edukasyon, ang aking ama, simula noong ako ay 10 taong gulang pa lamang, ay pinadala na ako sa ibang bansa. Hay, napakatagal ko nang nanatili sa ibang bansa. Talagang mas marami akong natutunan at nakita roon kaysa dito sa loob ng bansa. Kung gayon, saang bansa po kayo nag-aral? Sa Hapon. Sabi ko na, bakit ka ganyan? Napakamatagal mo palang nag-aral sa bansa ng mga aso na alam lang ang maliit na asal pero nawawala sa dakilang katarungan. Chu Liu Feng, linisin mo ang bibig mo. Bakit naman ganyan kadali kang magalit, ha? Shh, 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 shh. Ininsulto mo ang lugar na tinirhan ko ng mahigit 10 taon. Nag-aral ka lang sa bansa ng mga aso? Hindi ka naman taga roon? Nakalimutan mo na talaga ang iyong pinagmulan. Napaktagal ko nang nanirahan sa ibang bansa. Natural lang na mas alam ko ang lugar na iyon kaysa sa iyo. Ang mga lalaki roon ay mahinhin at mapagkumbaba. Ang mga babae ay malumanay at masisipag. Mas may pinag-aralan sila kaysa sa iyo. Aba, curious ako? Kung napakaganda ng bansa ng mga aso, bakit ka umuwi para makipag-date para sa kasal? Binibining fan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Huwag po kayong mag-alala. Wala po akong anumang hindi pagkakaunawaan. Humingi ako ng paumanhin sa aking pagkawala sa sarili kanina. Ano po bang kurso ang kinuha ni Ginoong Chen noong nag-aaral siya sa ibang bansa? Ako po, nagtapos sa Universidad ng Sakura. Medisina po talaga ang kurso ko. Ako ay isang dalubhasa sa iba't ibang uri ng surgical medicine. Nag-aaral ako sa Hapon. Nag-aaral pa rin ba ng medisina? Baka naman kung anong hindi ka nais-nais ang pinasukan mo. Hindi ko talaga itatago sa inyo. Kahapon lang, tinanggap ako ng isa sa top 3 hospital dito sa bansa. 10 milyong piso ang aking taunang sahod. Gusto ko ngang itanong sa iyo. Ano naman ang ginagawa mo? Ako? Nag-aral din ako ng medisina. Hindi ako nakapag-aral, pero marami akong karanasan. Ang mga dalaga sa baryo, pati na rin ang matatanda. Sinasabi nilang mas magaling pa ako kaysa sa aking guro. Ha ha ha. Hindi man lang nakaranas ng formal na edukasyon. Pero naglakas loob, sabihing may karanasan. Tama ka? Pero ang medikal na kasanayan naman, dapat ay nagmumula sa aktual na karanasan. Hindi ba? Tama na. Kumakain na tayo ngayon, huwag na nating hayaang maapektuhan ang ating gana sa pagkain dahil lamang dito. Tama, nandyan na ang pagkain. Mas mabuti pang namnamin muna natin ang masarap na pagkain. Nakahain na ang lahat? Mas mabuti sigurong mag-enjoy muna tayo. Kung ganyan, dahil sa 2 magagandang dilag na ito, hindi na kita papansinin. Pwede na tayo magsimula. Aray, nasaan ang fish fillet na in-order ko? Bakit lahat ito ay napalitan ng simpleng lutong bahay? Ako ang nagpapalit niyan. Ikaw ang gumawa ng pagpapalit? Pinalitan mo ang in-order ko? Para kang baboy na hindi marunong kumain ng maririkit na pagkain. Huwag ganyan. Iyang mga hilaw na isda mo, simula noong nakaraan, nang mangyari ang insidenteng iyon, hindi na sila ligtas. Mababaw? Dahil lang sa iilang chismis, itinatanggi mo na ang buong kultura ng pagkain ng isang bansa. Alam mo ba na ang mga hilaw na isda na ito ay dumadaan sa dekalidad na isda, pinoproseso at iniinspeksyon. Lahat ay pasado at sobrang ligtas. Ay sus, iyang mga ideya mo ng aso bansa ay nakatanim na sa isip mo. Kamangmangan.
Huwag kang ganyan. Ako ay napakademokratiko. Fei, Yao Yao, mas gusto nyo bang kumain ng lutong bahay? O mas gusto nyo ang hilaw na isda na in-order niya? Tungkol sa hilaw na isda, hindi talaga ako pamilyar. Mas maganda pa rin ang lutong bahay. Hindi talaga ako masyadong pamilyar sa isdang hilaw. Mas gusto ko ang mga lutong bahay. Sige. Dahil ayaw ninyo ng isda, kakain na lang tayo ng mga lutong bahay. Kasalanan ko. Hindi ko dapat ipinilit ang gusto ko sa inyo. Waiter, kunin mo na ang bill. Fei, anong nangyayari sa'yo? Ang gastos sa hapunan na ito ay lumagpas sa budget ko. Ha? Nagbibiro ka ba? Kahit hindi naman kayo taga Jiangcheng na mayaman, pero ang bayad sa isang kainan, makakabigo ba iyan sa isang maliit na rich girl tulad mo? Huwag kang mag-alala. Gamitin mo ang card ko. Sir, mukhang hindi po sapat ang pera sa card ninyo. Imposible. Kahit na pinakamahusay itong isda, gamit ang pinakamagagandang hilaw na materyales. Paano ito magiging kulang sa pera? Tsaka, lutong bahay lang ito? Baka nagkamali ka lang. Paanong nangyaring wala tayong pera? Baka nagkamali ka lang. Oo nga. Ang order ko ba ganoon kamahal? Opo, hayaan ninyong magbigay ako ng isang halimbawa. Tingnan ninyo itong furong roux. Sa totoo lang, gawa ito sa karne ng batang Baha Dragon Jiao na hindi pa nag-iba ng anyo. At iyong Tianshan bamboo shoots naman, tumubo iyon sa ibabaw mismo ng Dragon's Vein Spiritual Nexus at naka-absorb ng spiritual energy. At saka iyong... Tama na. Huwag mo nang ituloy. Wala na po ba kayong ibang credit card dyan, sir? Pwede mo bang tawagin ang inyong manager? Fei? Sir, ako po ang manager dito. Mayroon po ba akong maipaglilingkod sa inyo? Ganito po yan. Masyadong mataas ang presyo ng hapunan na ito. Ayaw kong mapahiya o malungkot ang kaibigan ko dahil sa bill. Sir, talagang napakamaalalahanin ninyo. Talaga pong pinahahalagahan namin ang inyong kabutihang loob. Walang anuman. Ang mahalaga kasi, masaya tayong lahat. Ayan na naman. Tama na. Chu Liu Feng, huwag ka nang magpanggap, pwede ba? May pera ka man o wala, kailangan mo magbayad. Chen Ying, labis mo akong binigo sa iyong inasal. Tama na, malaki ang naitulong sa amin ni Chu Liufeng. Huwag mo nang dagdagan. Mga ginang at ginoo, dahil sa pagiging mapagbigay ng ginoong ito, itong ulam na ito, libre na niya para sa inyo. Hay nako, tingnan mo ang hitsura niya. Isang mahirap na nagpapanggap na mayaman. Katawa-tawa. Pero, paano siya nagkaroon ng pera para magbayad? Chen Ying, ang ugali mo, nakakadismaya. Mga ginang at ginoo, hayaang ipakilala ko sa inyo itong ginoo. Siya si Ginoong Chu Liufeng. Hindi lang siya mahalagang panauhin namin, kundi siya rin ang aming restaurant, pangmatagalang kasosyo. Ay. Ha? Nagbibiro ka ba? Sabi mo siya. Mahalagang panauhin ninyo? Isang taong hindi man lang makabili ng damit na nagkakahalaga ng 6,000 piso. Sabi mo ay mahalagang panauhin ninyo siya. Niloloko mo lang kami, ha? Ginoo, hindi kami maliit na kainan dito. Ang lahat ng mga tao sa hotel, bawat kilos at salita ay kumakatawan sa imahe ng hotel. Bakit kami magsisinungaling sa iyo? Hindi ka ba bumababa ng bundok? Bakit kilala mo ang mga tao sa hotel? Oh, alam ko na. Kamag-anak ka niya, tama ba? Ikaw ang kamag-anak niya, tama? Sinasadya mong tawaging bihira at mamahaling sangkap ang pagkain ito para lokohin kami, hindi ba? Hump! Hindi nyo ba alam? Si Chu Liufeng ay disipulo ng Longhushan. Disipulo ng Longhushan? Ibig mong sabihin, isa siyang alagad ng daos? Tama, si Ginoong Chu Liufeng ay disipulo ng Longhushan. Responsible siya sa pagtulong sa aming hotel na makahanap ng Lingji Reishi mushroom na sa Longhushan lang matatagpuan. Ngayong pumayag si Ginoong Chu na tulungan ang aming hotel ng walang bayad para makahanap ng 3 Lingji na may pinakamataas na kalidad, kaya ako pumayag na huwag na siyang pagbayarin. Chu Liufeng, matagal mo nang tinatago ang tunay mong pagkatao? Sa totoo lang, wala naman akong dapat itago. Isa lang akong tagalinis sa Longhushan. Pero, mayroon akong kaunting racket. Chu Liufeng, kung ganyan pala ang koneksyon mo, bakit hindi mo agad sinabi? Sinasadya mo akong pahirapan, tama? Hi, kapatid Chen Ying. Diyan ka nagkakamali. Akala ko kasi mayaman ka, kaya pinabayaran kita para naman makapagpasikat ka sa harap ng 2 dilag. Hindi ko inaasahan. Hi. Mukhang mahusay ka palang mag-isip para sa ibang tao. Hindi naman po. Ginoong Chu Liufeng,
Ang inyong kabutihan at kagandahang loob ay hinding-hindi namin malilimutan. Sobra na po kayo. Huwag kayong mag-alala. Ginawa ko lang ang nararapat. Ano, nag-eskandalo na naman si Wuxian sa bahay? Uuwi na ako ngayon din. Tara na. Lolo, kamusta na po kayo? Huwag kang mag-alala. Bumalik lang ang dati kong sakit. Pero sa pagkakataong ito, medyo mas malala kaysa noon. Lolo, sa kalagayan nyo ngayon, mukhang sobra kayong napuwing sa inis. Fei-Fei, dumating ka na rin sa wakas. Matagal kitang hinintay. Wuxian, naglakas loob ka pa ring magpakita sa akin? Fei-Fei, huwag mo namang laging taasan ang boses mo sa galit. Kapag naging manugang ka na ng pamilya mo, hindi iyan maganda, di ba? Kung magiging manugang ka na namin sa pamilyang mo, hindi yan maganda, di ba? Chu Liufeng, ayusin mo siya. Sige po. Aray. Tigilan mo. Huwag mong gagalawin si Young Master Wu. Lolo, huwag kang masyadong ma-excite. Fei-Fei, sabihin mo sa akin, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Lolo, nagkasakit po ako ilang araw na ang nakalipas. Natakot akong mag-alala kayo, kaya nakitira ako sa bahay ni Yaw. Nang marinig ko ang balita tungkol sa inyo, agad akong umuwi. Fei-Fei, huwag mo na akong lokohin. Si Young Master Wu, sinabi na niya sa akin ang lahat. Sabi niya na para mapataas ang kita ng pamilyang Chen, inakit mo raw siya sa opisina. Totoo ba yan? Nagsisinungaling siya. Siya mismo ang nagbigay sa akin ng ganoong gamot. Kung hindi dahil sa agarang pagliligtas ni Chu Liufeng, ang dangal ng apo ninyo matagal nang nawala. Fei-Fei, hindi mo pwedeng gawin yan dahil lang sa tinanggihan kita. At sinabi ko ang totoo sa lolo mo. Kaya sa harap ng lolo mo, ako naman ang pinagbintangan mo, di ba? Kayo? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Sino ba talaga sa inyo ang nagsasabi ng totoo? Hindi ba't simple lang yan? Ang aking puso at kilos ay tulad ng salamin. Ang aking isip at nais ay puro kabanalan. Ang sumpa ng katotohanan. Tayo na. Fei-Fei, sa susunod na 3 minuto, lahat ng sasabihin ni Wuxian ay magiging pawang katotohanan. Paano nangyari yan? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya sa harap ng lolo mo. Wuxian, Ha? saan ka nagpunta kagabi? Nasaan ka? Kagabi, kasama ko. Ang 2 babae sa nightclub. Nagsaya kami buong gabi. Kung gayon, paano mo ako pinatulog noon? Noong pumunta ka sa opisina ko para pirmahan ang kontrata, kumuha ako ng pampagana galing sa isang drug maker at inilagay ko sa tasa mo. Hindi ka ba talaga natatakot na pagkatapos nito, gagantihan ka ng pamilya Chen? Napakaliit at mahina ng pamilya Chen ninyo. Bakit ako matatakot sa iyo? Kung magtagumpay ka, pakakasalan mo ba talaga ako? Kapag nakuha na kita at wala ka ng kawala, ipapakalat ko na lang na ikaw ay isang babaeng walang gustong lalaki, kaya mapipilitan kang maging akin. Ikaw lang ang magiging babae ko at isa sa mga sikretong kasintahan ko. Ha? Itong binata ng pamilya Wu ay mas masahol pa sa inaakala ko. Ha. Dahil sa pambubuli mo sa Fei-Fei namin. Tama na ang pananakit. Sasabihin ko sa iyo, kung patuloy mo akong sasaktan, ang pamilya mo ay magkakasala ng matinding krimen. Oh, katatapos lang ng truth spell ano? Mukhang lahat ng sinabi mo kanina ay totoo. Chu Liufeng, anong ginawa mo sa akin? Ang tawag dito ay truth spell. Isang kasanayan mula sa longhusan namin. Kahanga-hanga, hindi ba? Ha, Longhusan, mabuti. Sobrang kahanga-hanga. Anong tinatawa-tawa mo? Lahat ng masasamang plano mo ay nabunyag na? May lakas ka pa ng loob tumawa? Dahil kapag mas mahusay ang Longhusan, mas lalaki ang kapangyarihan ng Wu family namin sa Jiangcheng. Gusto mong maging misteryoso? Ano? Babalaan kita. Itong truth spell, sa loob ng isang araw, kapag ginamit mo ito ng 2 beses sa iisang tao, ang taong iyon ay magiging ulol ng habang buhay. Ang taong iyon ay magiging tuluyan ng baliw, alam mo. Hoy, teka lang sandali. Ako ay taga Longhusan din. Ha? May itatanong ako sa iyo. Sino ang pinakamagaling sa Longhusan? Natural, si Lao Tianxi. Mali ka. Sa Longhusan, sa mas nakababatang henerasyon, may lumabas na henyong manggagamot. 10 beses siyang mas magaling kaysa sa kanyang guro. Magaling siya? Pero anong pakialam mo? Siyempre, may kinalaman. Kami, ang pamilya Wu, sadyang gumastos ng 70% ng aming yaman para tanggapin ako ng panganay na disipulo ng manggagamot na ito bilang kaniyang estudyante. Kailan pa ako nagkaroon ng estudyante? Ano? Disipulo ng isang henyong manggagamot?
Ang ganitong uri ng dalubhasang walang pakialam sa mundo ay tumatanggap din ba ng mga estudyante? Ito nga, ang pagkakataon ng aming pamilya Wu. Kayo, hindi kayo makakaabot nito. Matanda, tanungin kita. Ngayon, gusto mo pa bang ipaghiganti ang iyong apo? Kukunin mo pa rin ba ang paghihiganti para sa iyong apo? Wu Shan, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong kalimutan. Ngayon, sa pagtanggap ng aming Miss Nalan, ibang-iba na ang sitwasyon namin. Sinalan. Walang kuwenta sinalan. Noong taon, sinalan yan umakyat sa bundok Longhu. Pero hindi man lang nakita ang mukha ng doktor at pinaalis lang siya sa pintuan ng bundok. Chu Lufeng, hindi ba't ikaw ang tagabantay sa bundok Longhu? Bakit hindi mo man lang nakilala si Miss Nalan? Maraming nagpupunta sa bundok Longhu araw-araw para maghanap ng doktor. Paano ko naman sila makikilala lahat? Bukod pa riyan, ang pamilyang Nalan dito ay tinuturing lamang na panggit na pababa, kaya normal lang na hindi ko sila kilala. Panggit na pababa pala ang pamilyang Nalan? Tama, ang mga makapangyarihang pamilya sa paanan ng bundok. Sa mata ng totoong malalakas, lahat sila ay parang langgam lamang. Bakit ba ako naging napakatanga noon? Nagpakaaso ako sa pamilyang Nalan ng napakatagal. Bakit hindi ko man lang nadiskubre ang daan na ito paakyat ng bundok? Chu Liufeng, hindi ko inasahan na ikaw ay taga Longhu Mountain din. Kaya pala napakamayabang mo kanina. Ganito, pagkatapos ng 3 araw, magsasagawa ang pamilya Wu ng isang seremonya ng pagtanggap sa disipulo. Fei, kunin mo ang imbitasyon at sa oras na iyon, pumunta ka sa lugar at pumayag ka na maging asawa ko at ang mga bagay sa pagitan natin ay limot na, hindi ba? Chu Liufeng. Hehehe, Young Master Wu. Ha? Dahil tatanggapin ka ng pinakamatandang disipulo ng banal na manggagamot, ibig sabihin kabilang ka na rin sa Longhu Mountain. Itong seremonya ng pagtanggap sa disipulo ay tiyak na pupuntahan ko. Dalahin ko rin si Fei at dadating kami ng eksakto sa oras. Sana paboran mo ako sa harap ng pinakamatandang disipulo ng banal na manggagamot. Hahaha, ayoko na ring maging utusan habang buhay. Hindi ba? Sige. Ang marunong umintindi ang nakakaangat. Sa oras na iyon, hanggat nandoon ang tao, ang problema mo ay sagot ko. Ang tungkol sa iyo, ako na ang bahala diyan. Sige po, mabuti. Iyan na ang napagkasunduan. Paalam, Wu Xiao. Aba, ingat po kayo. Chu Liufeng, ikaw. Fei, kung magtitiwala ka sa akin, kailangang pumunta ka sa piging na ito ng pagpapakilala ng guro. Magkakaroon ng isang napakagandang palabas. Tiyak na magugustuhan mo. Yaw, bakit ka nandito rin? Ang punong disipulo ng manggagamot ng Longhu Mountain, personal na dumating dito sa Jiangcheng. Napakalaking bagay nito. Ako, nakinabang ako dahil sa iyo. Tinanggihan ni Wu Xiao ang kahilingan ng 10 pinakamalaking pamilya sa Jiangcheng na sumali sa komperensya, pero dahil kaibigan mo ako, kaya pinayagan ako ni Wu Xiao na saksihan ng seremonya ng pagtanggap ng disipulo. Yaw, wala akong tutol na pumunta ka, pero bakit kasama mo pa siya? Kung ikaw, na isang simpleng buwaya, ay pinapayagang pumunta, bakit hindi ako pwedeng pumunta? Nakalimutan kong formal na ipakilala sa inyo, si Ji Chenying, tinalikuran ang mataas na sweldo mula sa ospital na binanggit kanina, at ngayon siya ang punong manggagamot ng pamilya Fan. Ang tanging dahilan ng pagpunta ko ay makipagpalitan ng karanasan sa medisina sa punong disipulo ng manggagamot. Sa huli, may mga pagkakataon pa para magtulungan tayo. Ang taong biglang nagpapakita ng sobra-sobrang kabaitan ay may masamang intensyon. Gusto mo bang maging malapit kay Fan Yaoyao para sundan siya? Anong alam mo, ang pagiging chief physician ko sa pamilya Yaoyao ay para lamang sa pagtulong at pagpapagaling, wala nang iba. Kung liligawan ko si Fan Yaoyao, hindi ka siguro tututol, di ba? Anong pakialam ko kung ligawan mo si Fan Yaoyao? May kinalaman ba sa akin yan? Kung may kakayahan ka. Ginoong Chenying, may kailangan akong ipaalala sa iyo. Ang mataas na katayuan ng unang disipulo ng Divine Doctor ay mas mataas kaysa sa inaakala mo. Tama, mamaya, pagpasok natin, huwag kang masyadong magsasalita. Sapagkat baka sakaling ma-offend mo ang unang disipulo ng Divine Doctor, ang mapagtanim na si Young Master Wu, ay hindi nga ito madaling kalabanin. Ano ngayon kung mataas ang katayuan niya? Para sa akin, isa lamang siyang doktor. Pasensya na talaga sa pagiging prangka. Kahit gaano pa kataas ang kaniyang galing sa tradisyonal na Chinese medicine, kumpara sa Western medicine na may mature na sistema, malayo ang agwat. Si Chenying ay dumaan sa elite na edukasyon, marunong siyang pigilan ang kanyang mga salita at kilos. Sa ating lahat, ikaw ang pinakanararapat bigyan ng atensyon. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpaalis kay Miss Nalan sa handaan ni Lolo Chen dahil sa matinding galit. Huwag kang mag-imbento, lagi namang sinasabi ni Miss Nalan na si Wu Xian ang may kasalanan.
Sinasabi ni Ginang Nalan na si Wuxian ang dahilan ng gulo. Tama na, wag na kayong mag-away. Malapit nang magsimula ang pagtitipon ng mga mag-aaral at guro. Tara na sa loob. Ay sandali lang, hintay lang sandali. Masakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako para gumamit ng palikuran. Nilagyan mo ba ako ng kung anong bagay? Sabi ko na sa iyo na huwag ka masyadong kumain ng hilaw na isda. Puno ng pamilya, nakaabot na ang 4 na kalahok sa seremonya. Alam ko. Wu Tianyu? Hindi ba ikaw ang nagpatawag sa amin? Bakit ka nagpapanggap at naglilihim dito? Pinapunta ko nga kayo, pero wala kayong alam sa mga patakaran. May-ari ng pamilyang Wu? Hindi ko masyadong maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin. Wala kayong kahit kaunting paggalang? Nakakahiya sa Jiang Cheng. Ngayon kaharap ninyo ang unang disipulo ng banal na manggagamot. Pumunta lang kayo ng walang dalang regalo. Kailangan pa ba itong ituro ko sa inyo? Wuxian, sinasadya mo bang manggulo? Kung ganoon, aalis na kami ngayon. Wag. Fei, huwag kang magmadali. Nakikita ko pa lang ang pagmumukha ni Wuxian, talagang nandidiri ako. Hanggang kailan pa tayo maghihintay? Tingnan muna natin ang unang disipulo ng banal na manggagamot. Kapag naglakas loob kang papayag na ako ay mapahamak, hindi kita patatawarin. Huwag mag-alala, hindi ko hahayaang mapahamak ka. Saka, kung sakaling mangyari iyon, ako ang magpoprotekta sa iyo? Wala namang makakapigil sa akin. Mabuti kung ganoon. Ang unang disipulo ng banal na manggagamot ay dumating na. Nandyan na siya. Kumusta po kayong lahat? Ako po si Wang Ye, ang unang disipulo ng banal na manggagamot. Tawagin niyo na lang akong siya Wang. Kung gayon, may disipulo nga pala ang banal na manggagamot? Siya pala talaga. Ang 32 henerasyong pinuno ng sekta ng Jeking. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Hindi kita tatanggapin bilang aking disipulo. Ginagamit mo pala ang pangalan ko para mandaya at manlinlang. Lubos po akong nagbibigay galang sa inyo. Wala po talaga akong intensyon na gamitin ang inyong pangalan para mandaya at manlinlang. Ang paghanga ko po sa inyo ay parang rumaragas ang ilog, walang katapusan. Huwag niyo po sana akong husgahan dahil sa isang hindi pagkakaunawaan at pabayaan dahil masisira ang loob ko. Sige, may ipapagawa ako sa iyo. Kapag nagawa mo ito ng maayos, talagang pag-iisipan kong tanggapin ka bilang disipulo. Kung gayon, mayroon akong isang misyon para sa iyo. At basta't magaling mo itong natapos, talagang tatanggapin. Itang disipulo. Kuya Chu, ikaw ba talaga ang nagsabi niyan? Hindi. Master, bakit? Patuloy mo siyang tinitingnan? Sa tingin ko ang taong ito na pumunta rito ay nagdadala ng masamang pangitain. Ano? Kunin ang mga tao, palabasin niyo si Chu Liufeng? Huwag mong paalisin. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Sige na. Ganito. Una, bigyan mo muna ang taong ito ng 3 malalaking paggalang. Ako? Oo. Chu Liufeng, ito. Fei, naiintindihan ko. Dahil napakalaking kamalasan ko, aalis na lang muna ako. Sandali lang. Master, ano ang susunod dito? Ang susunod ay, sa loob ng 3 taon, hindi mo maaaring pakasalan ang babaeng ito. Master, paano naman ang kasunduan sa kasal namin ni Chen Feifei? Master, ang kasal ko ba kay Chen Feifei? Maliban kung mag-alay ka ng kayamanan upang maiwasan ang kalamidad at ilabas mo ang 80% ng ari-arian ng pamilya Wu at ibigay mo sa taong ito. Master, pakiramdam ko ay niloloko mo ako. Huwag kang magsalita ng masama. Gusto niyo pang ibigay sa akin kahit ayaw ko na. Ayan, narinig mo. Siya mismo ang nagsabi na ayaw niya. Kayo mga taga-pamilya Wu, gusto niyong sirain ang mga patakaran. Sige, kung ganon, ang seremonya ng pagtanggap ng disipulo ay kanselado muna. Huwag po, Master. Kailan po kaya muling tatanggap ng disipulo? Sa pinakamaikli, 3 taon. Sa pinakamahaba, 10 taon. Maghintay kayo. Huli, may ibibigay akong pabalik sa inyo. Maghiwalay na tayo dito. Master! Ayan, umalis na siya, Master. Chu Liufeng, itong nangyari ngayon, paano mo ito pananagutan? Anong pananagutan ko dyan? Dinala ko si Fei dito ngayon para sana, sa harapan ng unang disipulo ng Divine Doctor, purihin mo ako at tapos sisisihin mo pa ako? Hindi. Taga Longhu Mountain ka, alam mo na, bago ka dumating na mangyayari ang ganitong bagay. Ako ay taga Longhu Mountain, isang tagalinis lang. Paano ako makakapagbasa niyan? Ako ay taga Longhusan lang nakatulong. Hindi ako marunong manghula niyan. Sa tingin ko rin, hindi kasalanan ni Chu Liufeng ang nangyari ngayon? Mga Ginoo, hindi ba ninyo masyadong pinapaboran ang manggagamot na iyan?
Mga kasama, huwag na nating pag-usapan kung mapagsamantala ang manggagamot na iyan. Sa pananaw ko, kahit pa may kakayahan siya, isa lang siyang practitioner ng tradisyonal na Chinese medicine. Ang nagagawa niya sa tradisyonal na Chinese medicine, kaya ko rin gamit ang Western medicine, kaya ko rin gawin. Ang hindi niya nagagawa sa tradisyonal na Chinese medicine, ako, gamit ang Western medicine, kaya ko rin gawin. Chen Ying, tama na. Yao, ang pagpili mo sa akin bilang chief physician ninyo, hindi ba dahil naniniwala ka sa Western medicine? Iyan ay dahil hindi ka humihingi ng kabayaran? At bukod pa riyan, maaari ka ring maging pananggalang ko sa mga blind date? Chen Ying masyado ka namang umasa sa wala. Ginoong Chen Ying, patuloy ka sa pagsasalita ng masama laban sa manggagamot. Kalaunan ay magdadala iyan sa pamilya Fan matinding sakuna. Para maiwasan ang sitwasyong iyan, iminumungkahi ko na pumunta ka na lang sa mas malaking ospital para maging isang attending physician. Hindi ka bagay sa maliit naming lugar. Hindi ka namin kayang panatilihin dito. Hala, Yao, huwag kang magsalita ng ganyan. Magbabago ako. Magbabago na ako, hindi ba pwede? Sabi ko sa iyo, Chen Ying, bumalik ka na lang sa inyong bansang aso para maging doktor doon. Bumalik ka na lang at maging doktor sa inyong bansang aso para hindi ka na mahirapan. Kayo, hindi ba kayo hihinto sa pambubuli? Mukhang hindi rin masama ang hitsura ni Fan Yaoyawa. Sisimulan ko siyang ligawan sa loob ng 3 taon na ito at pagkatapos ay gagamitin siya para mapunta sa akin si Chen Feifei. Ginang Fan, ngayon na iniwan mo na si Chen Ying na basura, magbubukas ka na ba agad ng bagong kabanata ng pag-ibig? Ginoong Wu, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ay, noong birthday party ni matandang Ginoong Chen kanina, mukhang sinusuportahan ni Ginang Fan ang alok ko kay Bibi at Chen Feifei na magpakasal, hindi ba? Tama, dahil ang pamilya Wu ang pinakamalaking pamilya sa Jiangcheng, si Feifei ay hindi na kailangan pang magdusa kung makakasama kanya. Ay, pero ayon sa mata ng dakilang master, tapos na ang aking kapalaran kay Bibi, Chen Feifei. Nakakalungkot naman talaga. Sa totoo lang, ang pamilya Chen ay pwedeng maging isang malaking pamilya sa pamamagitan ng kasal na ito. Pero mukhang hindi na ito mangyayari. Yao, mukhang masyado kang interesado sa mga bagay na tungkol sa aming pamilya Chen. Pero madalas sabihin ng aking ama na ang babae ay kailangang umasa sa sarili, hindi sa lalaki. Kahit ordinaryong babae, kailangan ding magsikap upang makabuo ng sarili niyang mundo. Tulad mo ngayon. Pero mahirap para sa babae ang magsikap at makipaglaban. Ayoko makita na naghihirap ang best friend ko. Yao, ako si Wuxian kahit hindi ako bigatin. Pero hindi ko papayagan na magdusa ang mahal kong babae. Wu Xiao, hindi ko masyadong maintindihan ang sinasabi mo. Ang ibig kong sabihin ako, si Wuxian, ang pamilya Wu. Ang pamilya Wu ay handang makipagtulungan sa pamilya Fan para makagawa ng pangalan sa Jiangcheng. Umaasa din ako na si Yao. Sa tulong ko, ay umangat pa ang career. Wuxian, ang kapal talaga ng mukha mo. Katatapos mo lang habulin si Chen Feifei. Ngayon naman si Fan Yaoyao ang puntirya mo. Wu Xian, mabuti kang tao. Ako si Fan Yaoyao, nagpapasalamat sa iyo ng lubusan. Pero sa kalagayan ko ngayon, kontento na ako at ayokong magbago pa. Kung gusto mo, pwede pa tayong manatili sa magandang relasyon ng pagtutulungan. Tungkol naman sa ibang bagay, hayaan na lang natin ang tadhana. Yao, pansamantalang tumanggi lang ang master na kumuha ng disipulo. Pagkatapos ng 3 taon, kapag nagbago na ang isip ng master, wala ka ng puwesto sa aking palanguyan. Ginang pamilya Fan, si Wuxian namin ay isa sa pinakamagaling na lalaki sa Jiangcheng. Tingnan mo noong nililigawan niya si Feifei, napakaseryoso niya. Wu Laogo, huwag mo nang irerekomenda si Wuxian ninyo. Hindi siya gusto ni Ginang Fan. Chu Liufeng, sawang-sawa na ako sa iyo. Mula nang dumating ka, lahat ng bagay na ginagawa ko ay naging malas. Huwag kang magpahuli ng iyong kahinaan sa akin. Kapag nakahanap ako ng pagkakataon na pabagsakin ka, sisiguraduhin kong magdudusa ka. Wuxian, sa ganyang pananalita, madali kang mawawalan ng kaibigan. Chu Liufeng, kailangan mong bigyan ng paliwanag ang pamilya Wu ngayon. Nandito ako ngayon upang maging tulay. Ang intensyon ko ay pagsamahin si Wuxian at Chen Feifei, pero... Sige na, mayroon akong isang misteryosong reseta ng gamot. Maari ko itong ibigay sa pamilya Wu. At pagkatapos nito, huwag na ninyong sasalungatin ang pamilya Chen. Mula ngayon, huwag mo nang asarin ang pamilya Chen. Ikaw na tagabantay lang sa bundok Longhu. Anong klaseng reseta mayroon ka? Sasabihin ko sa iyo, kung iniisip mong padadalhan mo lang kami ng pamilya Wu, anong ganito? Nanaginip ka? Ano itong reseta? Nanggaling iyan sa loob ng bundok Longhu, napakabisa niyan. Binibining Fan, kung gusto mo, isang basurang papel lang iyan. Ibibigay ko na lang sa iyo. Young Master. Masamang balita, Young Master. Hindi ba sinabi ko sa iyong, huwag mo akong istorbohin? Ano ba iyon? Sabihin mo na.
Nagdaos ng birthday banquet si matandang maestro Fan ng Pamilya Fan at bigla nilang inilabas ang matagal nang nawawalang frozen gold powder. Kaya naman, biglang sumirit pataas ang stocks ng Pamilya Fan. Natatakot ako kung magpapatuloy ito, ang posisyon ng Pamilya Wu natin sa Jiangcheng ay manganganib. Ibig mong sabihin, totoo ang reseta ni Chu Liufeng? Opo, Young Master, iniisip ko, dapat nating pigilan ang pagkalat ng balitang ito ngayon. Natatakot ako kung magpapatuloy pa ito. Ang presyo ng stock ng Pamilya Wu natin ay tatamaan ng malaki. Ikaw, ganyan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bagay na ito. Ihanda mo na kaagad ang sasakyan. Pupunta ako ngayon din sa selebrasyon ng kaarawan ng Pamilya Fan para kunin pabalik itong reseta. Ay hindi, Young Master. Maghintay po muna kayo sandali. Ang bagay na ito, nasa kamay po ngayon ng dalaga ng Pamilya Fan, si Fan Yao Yao. Mahirap po nating kunin iyan. Nasa kamay ni Fan Yao Yao pala. Mas madali ko itong makukuha pabalik. Ay, Young Master, ang atin pong panimulang pusta ay hindi po sapat. Nasaan ang regalong? Ibinigay ng Master bago siya umalis noong nakaraan. Dalhin mo rito ngayon. Pupunta ako agad sa selebrasyon ng kaarawan ng Pamilya Fan. Sige po. Hintayin ninyo ako. Yao Yao, hindi na sayang ang pagiging paborito kita. Hindi ko inasahan na ang isang pirasong walang kwentang papel ay magdadala ng walang hanggang kinabukasan sa Pamilya Fan. Lolo, hindi ko rin po inasahan na ito pala ay isa lamang aksidente. Lolo Fan, kung pag-uusapan po ang pinakamalaking bayani, si Chu Liufeng pa rin po iyon. Siya po ang nagdala ng gamot pababa mula sa bundok. Oo nga, binata. Ano ang gusto mo? Ang batang pinuno ng Pamilya Wu, si Wu Xian ay dumating. Dumating na ang batang Panginoon ng Pamilyang Wu, si Wu Xian. Sa kaarawan ni Lolong Fan, syempre, kailangan nandito ako. Akala namin Batang Ginoong Wu, abala ka kaya hindi na kami nagbalak na abalahin ka pa? Fan Yao Yao. Siya ang kasalukuyan kong nililigawan. Kaawan ng lolo niya? Posible bang wala ako rito? Wag na, Wu Xian. Hindi ba't kilala na kita? Alam mo na ba ang tungkol sa frozen gold powder? Sige. Ngayong alam na ninyo, wala na tayong dapat pang itago. Inaangkin ko ngayon ang formula na orihinal na pag-aari ng Pamilyang Wu mula sa Pamilyang Fan at ibigay nyo ito sa akin. Batang Ginoong Wu, dati ikaw mismo ang nagsabi na hindi mo na kailangan itong basurang papel? Sinabi ko nga na hindi ko na kailangan ng basurang papel na ito. Pero ang formula na nakasulat doon sa basurang papel, sa akin naman talaga ito, hindi ba? Ito ay iniwan sa akin ni Chu Liufeng. Wu Xian, ikaw ay talagang walang hiya. Paano kung hindi ito ibigay sa iyo ni Yao Yao? Kung ganoon, huwag nyo na akong sisihin kung magiging bastos ako. Ngayon, inuutusan ko kayong ibigay sa akin ang formula. Batang Ginoong Wu, ito ay pag-aari ng Pamilyang Fan? Bakit ko pa ito ibibigay sa iyo? Dahil lamang sa ako ay apelidong Wu. Tama na. Wu Xian, huwag mong isipin na dahil ikaw ay batang Panginoon ng Pamilyang Wu, ay maaari ka nang maging walang galang. Lolong Fan, pinapayuhan kitang maging mas magalang sa akin. Kung hindi nga... Ito ay... Ayon sa pagkakaalam ko, ang kalusugan ni Lolo Fan ay matagal nang hindi maganda sa mga nakalipas na taon at patuloy siyang naghahanap ng paraan para humaba ang buhay. Tama ba ako? Wu Xian. Ganyan ba talaga ang pag-uugali ng Pamilya Wu? Ang manghimasok sa pribadong buhay ng iba. Ikaw na isang taong takot mamatay. Bakit mo pa ako tinuturuan ng moralidad? Alam mo ba ito? Ang Great Rejuvenation Pill. Oo, ito ay isang Great Rejuvenation Pill na kayang magpahaba ng iyong buhay ng 10 taon. Tanging ang dalubhasang manggagamot lang ang makakagawa niyan. Ang paglitaw ng pildoras na iyan ay magdudulot ng malaking kaguluhan. Pero wala akong nabalitaan kamakailan tungkol sa paglabas ng anumang elixir. Ang unang alagad ng dalubhasang manggagamot, bagamat hindi niya ako ginawang alagad, bago siya umalis, ay binigyan niya ako ng Great Rejuvenation Pill na ito. Ito ay bilang ganti sa Pamilya Wu, sa pag-aalay ng 70% ng aming yaman. Binatang Wu, ngayon na dinala mo ang pildoras, ibibigay mo ba ito sa akin? Ang pildoras, maaari ko itong ibigay sa iyo, ngunit kailangan kong makita kung magkano ang handang ibayad ng matandang G-Fan para dito. Binatang Wu, basta ibigay mo ito sa akin. Ang ari-arian ng aming Pamilya Fan, pati na ang kita sa loob ng 10 taon, lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Matandang Ginoo. Ha? Hindi ka seryoso. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mo talagang humaba ang buhay, ibigay mo sa akin ang reseta ng formulang iyan na pinagmumula ng yaman. At saka, hayaan mong ialay ng iyong paboritong apo ang sarili niya sa akin. Wu Xian, talaga bang iniisip mo na sa isang pildoras na hawak mo? Makukuha mo na ang lahat ng bagay na ito? Lolo, hindi ba? Lolo? Baka naman... Yao Yao.
Maaga namatay ang mga magulang mo, kaya ako ang nagpalaki sa iyo. Kung makukuha ko ang Pildoras na ito, makakapamuhay pa ako ng 10 taon. 10 taon iyon. Pagkatapos, kapag kasal na kayo ni Ginoong Wu at nagkaanak na kayo, tutulungan ko kayong mag-alaga. Ano? Sa tingin mo? Lolo Fan, hanggat mapapakasalan ko ang apo mo, sa susunod na taon, bibigyan na kita ng apo sa tuhod. Sige na. Lolo, hindi ko inakala na isa ka palang ganyang pagkamakasarili. Ngayon ko lang nakita ang tunay mong mukha. Walang hiya. Dahil isa kang inapo ng Pamilya Fan, dapat mong isaalang-alang ang lahat ng nakatatanda sa Pamilya Fan. Kayo ba ang magdedesisyon sa kinabukasan ni Yao Yao? Bakit? Fei, isa kang babae mula sa Pamilya Chen, pinapayuhan lang kita. Mas mabuting huwag mong baguhin ang isip ni Yao Yao. Kung hindi, ako at si Young Master Wu, hindi namin kayo palalampasing Pamilya Chen. Ha. Anong tinatawa mo? May gana ka pang magtanong kung bakit ako tumatawa. Ikaw at si Fan Cheng-an, hindi na ninyo kailangang mag-makeup para kayong mga walang kwentang payaso. Anong alam mo? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang dakilang elixir? Inaamin ko, sobrang halaga nitong dakilang elixir. Kahit na buong lakas akong gumawa at naubos ang lahat ng spiritual energy ko, sa loob ng 10 araw, isa lang ang kaya kong gawin. Ikaw ba ang gumagawa ng dakilang elixir? May sira ba ang ulo mo? Inaakala mo bang isa kang tunay na doktor na may kagalingan? Oo, ako nga, mula sa Longhu Mountain, sa ilalim ng matandang master, na minsan lang lumabas sa loob ng mahigit na 1,000 taon, ang hinahanap na doktor na may kagalingan. Ikaw ang doktor na may kagalingan ng Longhu Mountain? Oo. Kung ganoon, ikaw na doktor na may dakilang kagalingan. May dala ka bang dakilang elixir ngayon? Kumuha ka nga ng ilan at ipakita mo sa lahat. Ay, hindi mo na kailangang tatanungin. Nagkataong dalawa nga ang dala ko ngayon. Chu Lufeng, ang tableta mo ay napakaliit, ang kulay ay itim pa at wala man lang amoy ng isang dahuandan. May lakas ka pa ng loob na sabihin na ito ay isang dahuandan. Chu Liufeng, tingnan mo nga lang itong mga Maltesers na hawak mo. Malapit ng matunaw. Chu Liufeng, pekeng gamot ito, hindi ba? Chu Liufeng, alam kong mabuti ang intensyon mo, ngunit sa ganitong oras, huwag ka na lang sanang sumingit at gumulo. Oh, para sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Chu Liufeng, alam mo ba kung anong lugar ito? Sobrang lampas na ng biro mo. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Ang tableta ko ay talagang makakapagpahaba ng buhay ng lolo mo ng 10 taon. Ngunit, mukhang hindi siya karapat-dapat kumain nito. Ikaw, ibig mong sabihin, talagang epektibo itong gamot? Hindi ka pa ba naniniwala sa aking kasanayan sa medisina? Subukan mo. Yao Yao, baka gusto mong subukan muna? Mas maganda yan kaysa makipagtulungan ang lolo mo sa taong tulad ni Wu Xian. Sige, paniniwalaan kita, susubukan ko. Kumusta, Yao Yao? Itong Pildoras, parang talagang epektibo. Pakiramdam ko punong-puno ako ng lakas at ang enerhiya ko ay mas masagana kaysa dati. Ito ang Grand Restoration Pill mo. Pero ano naman itong sa akin? Tikman mo para malaman mo. Ha? Wu Xiao. Sumasakit ang tiyan ko. Anong nangyayari dito? Ang Pildoras na ito ay peke na palihim na ginawa ni Wang Ye nang wala akong kaalaman. Ang Grand Restoration Pill, kapag nagkaroon lang ng kaunting pagkakamali, maaari itong maging lason. Anong sabi mo? Kapag kinain mo iyan, mamamatay ka sa loob ng 3 taon. Chu Liufeng, ito ang Pildoras. Mukhang... Ang tunay na Grand Restoration Pill ay pinagsama-samang esensya ng lahat ng gamot sa iisang anyo. Kulay itim na parang tinta, hindi nawawala ang bisa ng gamot, kaya paanong magkakaroon ito ng amoy? Yao Yao, yung Pildoras na hawak mo, maaari mo bang ibigay kay Lolo? Ang Pildoras ko. Ang Pildoras mo, Fan Yao Yao? Nakalimutan mo na ba kung paano kanya ginamot kanina? Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Lolo Fan, gusto mo ba ang tableta na hawak ko? Dr. Chu, ibigay mo lang sa akin ang tableta. Gagawin ko ang anumang ipagawa mo. Sige, hindi kita pipiliting gumawa ng mahirap. Mula ngayon, isantabi mo na ang katayuan bilang pinuno ng Pamilya Fan at si Fan Yao Yao na ang hahalili. Anong masasabi mo? Ano? Para lang sa tabletang ito, kaya mo ng talikuran ang iyong pinakamamahal na kamag-anak, matandang Ginoo. Talagang ngayatang ulianin ka na. Hindi ako tao, isa akong hayop. Hindi ako tao. Dr. Chu, ang tableta, maaari mo bang ibigay sa akin?
tableta. Sa wakas, nakuha ko na ang tableta. Magiging walang kamatayan na ako. Magiging walang kamatayan na ako. Magiging walang kamatayan na ako. Sige na. Huwag ka nang kumain ng kung ano-ano pagkatapos nito. Chu Liu Feng, ngayon, dapat mo nang ipaliwanag kung ano talaga ang nangyayari, di ba? Anong ipapaliwanag ko? Bakit mo itinago ang iyong pagkatao? At bakit mo ako gustong tulungan? Bakit mo itinago ang iyong pagkatao? At bakit ka handang tulungan ako? Iyan, tanungin mo ang pinakamatalik mong kaibigan. Chu Liu Feng, ikaw! Fei Fei, huwag kang magpalit ng usapan. Sabihin mo ano pa ang tinatago mo sa akin. Yaw-yaw. Sa totoo lang, alam ko na simula pa lang na si Chu Liu Feng ang taong pinagkasunduan mong mapangasawa. Ha? Ang taong pinagkasunduan kong mapangasawa noon ay ang banal na manggagamot mula sa Longhu Mountain? Hindi. Ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa iyo noon ay dahil gusto ko muna siyang imbestigahan kung isa siyang manloloko. Tungkol sa pagiging banal niyang manggagamot, katulad mo, ngayon ko lang din nalaman. Hay. Gusto ko sana na makisama sa inyo bilang ordinaryong tao. Ngunit ang nakuha ko ay paglayo. Hindi na ako magpapanggap, ako ang banal na manggagamot ng Longhu Mountain. Aaminin ko na. Hindi ko inasahan na sa huli, mabubunyag din ang pagkatao ko. Tadhana nga naman. Huwag kang magmayabang dyan. Pumirma tayo ng 3 taong kontrata. Hanggat hindi pa tapos ang kontrata, isa ka pa ring bodyguard ko. Ang isang dalubhasang manggagamot ang magiging bodyguard ko. Walang maniniwala kung sasabihin ko ito. Sabihin mo na Chu Liu Feng, ano ba talaga ang nasa isip mo? Anong nasa isip ko? Dahil ikaw ang aking nakatakdang mapapangasawa? Handa ka bang pakasalan ako? Oo. Hindi ba sinabi mo dati na kung pakakasalan kita, babaliin mo ang mga binti ko? Matagal nang lumipas ang mga bagay na iyon. Dahil sa mga nangyari ngayon, pakiramdam ko, ikaw ay isang tao na karapat-dapat paglaanan ng buong habambuhay. Kaya naman, kung handa mo akong pakasalan, agad-agad akong sasagot ng oo. Ginagawa ko ang mga bagay-bagay, batay lang sa sarili kong prinsipyo. Alam ko na. Mukhang kayo na ni Fei Fei ay may malalim na nararamdaman sa isa't isa. Medyo nakakaistorbo na ako. Hindi. Sino yon? Nagmamadali. Sino ang tumawag sa akin? Hello? Hindi maganda ang aming natanggap na balita, Dr. Chu. Malapit na pong mamatay ang lolo ko. Ihanda na ang sasakyan. Pupunta ako agad sa Yegwo. Chu Liu Feng, anong nangyayari? Mayroon bang kagyat? Sinalan yan. Nangako ako noon na gagamutin ko ang lolo niya. Ngayon, kailangan ako ng lolo niya. Kung ganoon, magmadali ka na. Binibining Nalan, siya ang aming biyaya. Kailangan mo silang tulungan. Kung ganoon, salamat sa inyong dalawang magagandang dilag sa inyong pag-unawa. Magkikita tayo ulit pagkatapos ng 3 araw, ha? Chu Liu Feng, sa 3 araw na ito, kailangan mong pag-isipan ng mabuti ang posisyon namin ni Yao Yao sa puso mo. Salamat sa banal na manggagamot na si Chu. Kung hindi ang lolo ko ngayon, ay malamang nawala na. Ito ang sarili mong itinanim na karma. Kung hindi ka pumunta sa Jiangcheng, hindi mo ako makikita. Kung hindi mo ako nakita, walang mangyayari pagkatapos nito. Masasabi lang, ang matandang Ginoong Nalan ay gumawa ng maraming mabuting gawa at nag-ipon ng kapalaran. Ako naman ay inayos para gamutin siya. Banal na manggagamot na si Chu, napakapakumbaba mo. Pero ang lolo ko ngayon, hindi pa rin matatag ang kanyang kalagayan sa katawan. Hindi ko alam, pwede ka bang manatili ng ilang araw pa? Sabihin mo ang nasa loob ng puso mo. Banal na manggagamot na si Chu. Naghanda pa ako, ilang set ng damit sa bahay. Gusto mo bang tingnan? Kung gayon, wala akong magagawa kundi sundin ang utos. Uy, Chu Liu Feng, hulaan mo kung nasaan na ngayon ang dalawang magandang babae. Ha? Oh, mga magaganda. Ngayon, nasa kamay ko na kayong dalawa, di ba? Wuxian? Tingnan mo ang ginawa mo. Palayain mo na agad silang dalawa? Anong sabi mo? Pakawalan sila? Ang biktima na nasa harap ko, sa tingin mo papakawalan ko pa? Sila ang mga babae ng manggagamot. Kapag ginalaw mo sila, hindi natin kayang harapin siya. 3 taon na lang ang buhay ko. Bago ako mamatay, gagawin ko ang gusto ko. Wala kang silbi? Hindi mo ba ito kayang isipin? Basta't pumayag lang ang manggagamot, maaaring mailigtas pa ang buhay mo. Ha 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 ha. Ako ay magpapakumbaba sa kanya? Ganyan ba? Ha? Kahit mamatay pa ako, hindi ako magsasabi ng kahit isang salitang malambot sa kanya. Baliw ka? Baliw na baliw ka na?
Tatawagan ko ang pulis, maghanda ka na sa pagsuko. Oo. Halika na, tayo na lang tatlo ang natitira, hindi ba? Ay, Ano? Bakit ang bilis mong dumating? 2 araw pa lang, alam ko nang magulo ang gagawin mo. Kaya umuwi ako ng gabi. Mga magagandang dilag? Sabay niyo akong tinawag. Anong kailangan niyo? Kailangan mong sagutin ang tanong na hindi mo nasagot bago ka pumunta sa Yegok. Iyon na ang tamang-tamang oras. Chu Liufeng, diretsuhin mo na. Rerespetuhin ko ang anumang desisyon mo. Kailangan mo kaming bigyan ng sagot. Sino ba talaga at sino ang pipiliin mo? Dahil umabot na tayo sa puntong ito, wala akong magagawa kundi wala akong pipiliin sa inyo. Chu Liufeng, nagloloko ka na naman. Aray. Ang 5 dilag na ito ay may malaking krisis sa kanilang kapalaran. Kailangan ko pa silang iligtas. Mamatay ka na. Mga dilag, patawarin niyo muna ako.